Clarence, anak, mabuti naman at nakauwi ka na. Sakto at kakain na tayo. Maghugas ka na ng kamay mo. Ikaw rin, Liam. Siya nga pala. Nakita mo ba kanina yung magarang kotseng dumating doon sa mansyon ni Manang Lucita? Haba, ang ganda. Halatang mamahalin. Sabi nila kumare sa kanitong kapatid mo na magandang babae daw yung driver eh. Baka naman pumisita lang. Hindi. Naalala ko na. Baka yung apo niya na si Sofia. Dati ng taga rito yon. Kaso ewan kung ano ang nangyari. Basta nung nagdalaga ay biglang hindi na nakita dito. Ang balita sa Maynila na nanirahan. Di ba, Nay, albularyo si Lola Lucita? Oo. Pero ewan ko ang chismis sa mga kapitbahay ay mangkukulam naman daw. Masyadong malihim ang pamilya nila at palaging iwas sa mga tao. Parang palaging may tinatago. Pero anak, kung totoo man na maganda yung bagong dayong babae dito, sana ay siya ang mapangasawa mo. Nagmasayara naman ang magandang lahi ang pamilya natin. Kaya lang, tiyak na magsiselos na naman si Sarita. Naku, Nay, wag mong iniintindi yung si Sarita. Tsaka ikaw talaga, kaya ka nasasabihan ng chismosa eh. May nakilala na ba kayo na isang taong misteryoso? Yung isang tingin mo pa lang, alam mo nang may tinatagong lihim. Paano kung mag-cross ang landas niyo ng taong ito at umibig ka sa kanya? At sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti mong matuklasan ang kanyang lihim na magpapagulo sa tahimik mong buhay. Paano kung ikaw ang ating bida? Anong gagawin mo? Ipagpapatuloy mo ba ang nararamdaman mo o iiwas ka? I-comment nyo sa ibaba ang inyong sagot at babasahin namin. Samantala, sabay-sabay po nating alamin hanggang sa dulo ang mga mangyayari sa kwentong ito. Alas 10:40 ng gabi at habang umiinom ako ng beer ay nakikinig ako sa inyong channel. Dahil doon ay nainganyo din akong sumulat para isalaysay ang sarili kong kwento. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Clarence. Ngayon ay 40 years old na. Ang ikukwento ko sa inyo ay nangyari mahigit 10 taon na ang nakalilipas. 25 anyos lang ako noon at namamasada ng sarili naming tricycle. High school lang natapos ko noon dahil kinailangan ko magtrabaho at tumayong padre de pamilya sa nanay at bunso kong kapatid. Sa trabaho kong ito, nakilala ang misteryosang si Sofia. Isang magandang dalaga na puno ng lihim ngunit nagpatibok sa aking mailap na damdamin. Nay! Ay, eto na pala ang gwapo kong anak. Hi, Clarence. Uy, Nay, eto na po yung tanghalian ninyo. Si Liam na ihatid ko na sa school. Ay naku, salamat anak. Wala na talaga akong mahihiling pa at napakasipag mo. Ano ba itong niluto mo? Sinigang na baboy po para makahigop kayo ng mainit na sabaw. Ikaw ba kumain na? Mamaya po. Inuna kong ihatid yan dito at si Liam. Baka kasi mahuli sa klase. Anak, nabalitaan mo na ba? Nay, panibagong chismis na naman yan ah. Hindi. Eto talaga totoo at hindi chismis. Si Abner nawawala. Ano? Yung anak ni Mang Walter? Kailan pa? Kagabi pa. Nag-text daw sa asawa na pauwi na. Pero hindi na nakarating sa bahay. Ang nakita na lang ay mga gamit niya na naiwan at nakakalat sa daan. Ilan ang nawawala dito sa bayan natin? Wala pa rin bang ginagawa ang mga pulis? Anong sabi ni Tio Elio? Meron naman, kaya lang sabi ng tiyo mo ay nahihirapan sila sa paghahanap dahil wala daw iniiwan na kahit konting trace yung kidnappers. Kaya ikaw anak, huwag ka nang bibiyahe kapag gabi. Huwag ka maghihinayang sa kikitain mo at natustusan naman ng kita natin dito sa mga gulay ang gastusin sa bahay. Opo, Nay. O sige na anak, at umuwi ka na para makakain ka na rin. Pag-text kayo sa akin mamaya kapag isasarado niyo na itong pwesto para masundo ko kayo. Oo, sige. Clarence, mamaya, pwede ka ba? Saan? Sa bahay. Mamayang gabi paghahatid mo kay Nanay Rosario. Anong meron?
Wala naman. Magluluto kasi ako mamaya eh. Imbitahin lang kitang maghapunan sa bahay. Pasensya na, Sarita. May gagawin kasi ako mamayang gabi. Tsaka, hindi mo ba narinig yung sinabi ni nanay? May nawala na naman. Delikado lumabas ngayon. Sige, una na ako. Loh, wala naman siyang gagawin mamaya eh. Maglalaro lang ng game sa cellphone niya. Siya si Sarita, ang babaeng ipinagsisigawan sa lahat na may gusto siya sa akin. Katabi niya ang pwesto namin ng gulay sa palengke at doon niya ako nakilala. May itsura naman si Sarita, pero hindi ko siya gusto. Tradisyonal akong lalaki at ayoko sa mga babaeng sila pa ang nagpapakita ng motibo. Mas gusto ko pa rin na ako ang susuyo at unang magpapahayag ng damdamin sa babae. Samantala nang umalis ako, ang kwento ni nanay ay nagmaktol itong si Sarita dahil sa hindi ko pagpansin sa kanya. Nay naman eh. Hindi talaga ako pinapansin ng anak mo. Ay ano gagawin ko? Ayaw sa'yo eh. Ilakad mo naman ako. Naku, kilala ko yung anak ko na yan. Hindi mo yan mapipilit kapag ayaw niya. Kaya kung ako sa'yo, ibabaling ko na lang sa ibang nararamdaman mo. Ay, kainis. Ang tagal-tagal ko nang may gusto sa kanya. Ang gwapo naman kasi ng anak niyo. Tall, dark, and handsome. Malapiolo pasko lang mukha. Lalo yung mata, ang ganda. Tapos, ay my gosh, yung braso. Ang sarap magpa-headlock. Nay, hindi mo ba talaga pwedeng kumbinsin siya? Naku, Sarita, pasensya ka na ha. Pero hindi ko galing pakialaman ang personal na buhay ng anak ko. Ang gusto ko ay makapangasawa siya ng babaeng talagang mahal niya. Ganon din ang dasal ko para sa'yo. Dahil ang pag-ibig, hindi mo pwedeng ipilit. Kusa yung nararamdaman. Saka di ba may relasyon na kayo ni Omar? Apo? Ay, naku, wala po. Chismis lang yun. At saka, ninong ko po si Kapitan eh. Sige na nga. Mula sa palengke ay binaybay ko ang daan pauwi sa bahay. Nang sumapit ako sa parte na maraming mga puno sa magkabilang parte ng daan, isang nakaparadang kotse ang nakita kong nasa gilid. Nakalabas ang mga tools at isang spare tire. May mga dumadaan na ibang tricycle pero walang humihinto para tumulong. Nang hindi ako nakatiis, iginilid ko na ang tricycle ko at bumaba. Ma'am, may problema ho ba? Magandang araw. Oo eh. Naplat yung gulong ng kotse. May nadaanan yata akong matulis na bato kaya nabutas. Pwede ko po kayong tulungan. Naku, salamat. Pero kaya ko naman gawin ito mag-isa. Tulungan ko na po kayo. Sayang naman ang damit nyo. Ang ganda pa naman. Baka madumihan ka lang. Ako nga po pala si Clarence. Ako naman si Sophia. Nang inangat ni Sofia ang kanyang mukha ay natulala na lang ako. Klasik at elegante ang kanyang kagandahan. Kung tama ang hula ko, mukha siyang may lahing Espanyol. Mapusyaw ang kanyang kulay hanggang likod ang mahaba at medyo alon-alon ng kulay tsokolate niyang buhok. Matangos ang ilong at ang mga mata niya ay parang inukit sa diamante. Nangungusap pero parang maraming lihim na nakatago. Bigla akong natauhan nang tumikhim siya ng malakas. Sorry, natulala ako. Bago ka lang dito? Hindi naman. Matagal lang ako nawala at kababalik ko lang 3 days ago. Teka, ikaw ba yung apo ni Manang Lucita? Ako nga. Paano mo nalaman? Alam mo na, maraming chismosa dito. Kahit hindi ka magtanong, kusang lalapit sa'yo yung chismis. Kaya pala nung nasa bayan ako kanina, pinagtitinginan ako ng mga tao. Pagpasensyahan mo na, ganun lang talaga sila. Pero mababait naman ang mga tao dito. Chismosa lang talaga. Sige, gagawin ko na to. Salamat ah. Naabala ka pa tuloy. Wala yun. Pinalitan ko ang gulong ng kotse ni Sofia. Habang ginagawa ko yon ay nakaalalay naman sa akin. Hindi din nagtagal ay natapos namin yon. Agad kaming nagligpit ng mga gamit at binuhat ko ang nasirang gulong para ilagay sa trunk. Bahagya akong natigilan nang pagbukas nito. Nakita ko sa gilid ang iba't ibang armas. May bolo at baril na mahaba. Meron ding Japanese sword na
Kung tama ang pagkakakilala ko, minsan ko nang napanood sa isang anime. Ang tawag doon, Wasikashi. Mas maikli sa karaniwang haba ng normal na Japanese sword. Meron din itong maraming maikling mga sibat. Buntot pagi. May isang garapon ng asin at bawang. Napalingon ako kay Sofia nang bigla nitong takpan yun ng tela. Pakilagay na lang dyan yung gulong. Sige, Salamat uli ah. walang anuman. Sige, una na ako. Nice meeting you ulit, Clarence. Ako rin. Nang sumakay ako ay muli kong nilingon si Sofia. Nagtaka ako nang hindi pa siya agad sumakay sa kotse. Sa halip parang sinuyod nito ng tingin ng maigi ang paligid. May kinuha ito sa loob ng sasakyan na parang maliit na bote na may laman. Tapos ay tiningnan yun. Maya-maya, doon pa lang siya sumakay at tuluyang umalis. Ano ba yan? Nakakatakot naman yung alulong na yon. Kanino bang aso yun? Baka may multo, Nay. Ano bang multo ang sinasabi mo riyan? Sabi po ng kaklase ko, kapag daw may umalulong na aso, ibig sabihin may multo raw. Sira. Aswang yon. Hindi multo. Ay, kuya, alam mo, sabi ng kaklase ko, kagabi daw, nakakita siya ng aswang sa kanila. Sus, nagpapaniwala ka doon. Ano daw ang itsura? Pangit daw Nakakatakot. Tapos mukhang demonyo. May mahaba daw na pangil. Oy, kayong dalawa nga ay tigilan nyo ang ganyang kwentuhan. Ikaw, Liam, ang lakas ng loob mo tapos hindi ka makakatulog. Maglinis ka na ng katawan mo at magsipilyo. Pagkatapos ay matulog ka na. Clarence, isarado mo na ang pinto at mga bintana. Opo. Sumunod naman agad ang kapatid ko. Matapos gawin lahat ng iniutos ni nanay ay pumasok na siya sa kwarto. Habang ako naman ay nakahiga sa sofa at naglalaro ng game sa cellphone ko. Maya-maya ay napahinto ako at halos sabay kami ni Nani na tumingala sa kisame nang marinig ang malakas na kalabog na yun mula sa bubong. Ano yon? Baka pusa lang. Ang laking pusa naman nun. Narinig mo naman yung lagabog, di ba? Parang tao yung bigat ng yabag niya. Ano naman ang gagawin nila sa bubong? Ayun, naririnig mo. May naglalakad sa taas. Hoy! Sino yan? Bumaba ka dyan! Ayun, naglalakad pa rin. Sandali nga, sisilipin ko. Nagmamadali kaming tumakbo papunta sa kwarto nila nanay. Ganun na lang ang gulat namin nang makita ang isang aswang sa tapat ng bintana. Ang isang braso niya ay nakapasok na sa loob at pilit na inaabot ang kapatid ko. Biglang tumalon pababa ng papag si Liam at tumakbo sa amin. Umangil ito pagkakita sa amin. Pagkatapos ay tumakbo papunta sa harap. Bigla akong napatakbo sa palabas ng kwarto nang maalala na hindi nakalapat ng sarado ang pinto sa sala. Bago ko pa magawa ang bala ko, mabilis na kalapit ang aswang. Papasok na dapat siya nang agad kong tinulak ang pinto at inipit ang braso at mukha nito. Nay! Yung pinto sa likod! Nakasarado na kanina pa. Mga kapitbahay! Tulong! Gago ka! Lumayas ka dito! Ay, teka! Asin! Nay! Yung itak! Akin na, bilis! Anak, wala dito yung itak! Kahit anong kutsilyo! Agad kumilos si nanay at kinuha ang pinakamalaking kitchen knife namin. Ngunit paglapit niya, hindi lang yun ang kanyang dala kundi isang garapon ng asin. Pagabot sa akin ng patalim, mabilis kong sinaksak sa braso ang aswang. Sabay sunod-sunod na binato ni nanay ng asin. Nagwala ang aswang, umangil. Bigla itong umatras, kaya tuluyang sumarado ang pinto. Ang akala ko aalis na ito. Pero nagulat kami nang banggain ito ng malakas ang pinto at nagpupumilit pumasok. Umatras kami habang hawak ko ang patalim. Si nanay at Liam, nasa likod kong umiiyak. Mahigpit na magkayakap. Hanggang isang boses ng babae ang narinig namin mula sa labas. Hoy! Ako ang harapin mo! Huwag ang mga inosenteng tao! May tao! Sa wakas dumating ang tulog! Sino yun? Pamilyar ang boses Kilala mo? Halika, silipin natin. Anak, babae! Tingnan mo, nilalabanan niya ang aswang! Hindi ko makilala Ang dilim sa labas. Lumaban kayo ng patas! Hindi yung mga tawag wala
palaban-laban ang palagi niyong binibiktima! Ay! Sinaksak niya sa leeg yung isang aswang! Hindi ko makita ang kabuuan ng kanyang mukha dahil bukod sa madilim, nakatakip ng itim na scarf ang ilong at bibig niya. Mataas ang ponytail, nakasuot ng fitted na blouse, tight pants, yung klase na komportable at madaling kumilos. Boots sa kanya mga paa. Sa bewang niya may nakasabit na holster. May baril sa kabila at may nakalagay na iba pang maliit sa bulsa nito na hindi ko naman makita. May nakapulupot na buntot pagi sa katawan niya at sa kamay niya may hawak itong mahabang patalim. Daig pa niyang pupunta sa isang malaking gera. Hinugot nito ang maliit na espada mula sa kaluban. Kumunot ang noo ko nang makita ang armas na yun. Katulad yun ang sa babaeng tinulungan ko kaninang umaga. Matapos sumugod ang babae. Sinalubog siya ng aswang pero mabilis siyang nakatungo ng salakayin gamit ng mahabang kuko nito. Anak, tignan mo, ang galing niya! Pamilyar sa akin yung espada niya. Sino kaya siya, ano? Anak, sa likod niya may isa pang aswang! Dito lang kayo. Tutulungan ko siya. Mag-iingat ka! Mabilis akong lumabas at doon ko nakita sa harap ng bahay ang itak. Kinuha ko yun, saka ako sumugod sa parating na aswang. Sinalubong ko ito ng itak at nadaplisan ko sa tagiliran. Doon lumingon ang babae sa akin at nakita ko na malapitan ang kanyang mata. Agad itong bumawi ng tingin nang muling sumugod sa amin ang aswang. Suntok, sipa, hampas at saksak. Sa pakikipaglaban ko sa aswang ay nagpambuno kami nito. Nagawa niya akong sipain kaya napahiga ako. Agad itong sumalakay at akmang kakagatin ako sa leeg. Pero mabilis kong nahawakan ito sa ulo. Sa kapilit na tinulak palayo. Mula sa likod, nagmamadaling lumapit ang babae. Sinakal nito ng buntot pagi ang aswang, saka hinila palayo sa akin. Kinaladkad, saka sinakyan sa ibabaw sabay saksak sa dibdib. Nasaan ang pinuno niyo? Nasaan? Ayaw mo magsalita, ah? Hmm? Miss, patay na yata. Ayos ka lang? Oo. Salamat ulit sa tulong mo. Ugaliin niyo na magsarado ng pinto at mga bintana kapag kumagat ng dilim. Mag-double lock kayo. Dahil may mga aswang na gumagala sa gabi, pinapasok nila ang bahay at kinukuha ang kanilang biktima at pinapatay. Oo. Pagsabitin kayo ng bawang sa mga bintana at pinto, pati ang asin para hindi sila pumasok. Susundin kong sinabi mo. Pero sandali lang. Anong pangalan mo? Hindi na mahalaga yon. Sige na, pumasok ka na. Sinunod ko ang babae at pumasok ako sa bahay. Habang naglalaro sa isip ko kung saan ko nakita ang mga matang yun, maging ang kanyang boses pamilyar. Mahina ang boses niya at mababa ang pitch nito. Pero sa kabila nito ay isang tao lang ang rumihistro sa isip ko. Samantala sinarado namin agad ang pinto at mula sa bintana ay nakita namin ang babae na hinila ang bangkay ng aswang na kanyang napatay. Ano daw pangalan niya? Hindi po sinabi. Sayang naman. Makagawa man lang sana ng biko para maibigay sa kanya bilang pasasalamat. Siya kaya yun? Kaboses niya eh. Matapos ang nangyaring pagsalakay sa amin ng aswang, nang gabing yun ay nagsilabasan ng mga kapitbahay namin. Narinig pala nila na nagkakagulo kami. Ang iba ay nakita mula sa loob ng bahay ang pakikipaglaban namin ng babae sa dalawang aswang. Kaya kinabukasan ay kumalat ang balita sa buong bayan tungkol sa nangyari. Nabalot ng takot ang mga residente. Dahil doon ay agad akong pinuntahan ni Choelio ko, ang pulis na bunsong kapatid ni nanay at halos tumatayo na ring ama sa aming magkapatid. Para sabihin ang isa pang balita tungkol sa aswang. Nabalitaan ko yung nangyari sa inyo. Opo. Terrible talaga yun. Hanggang ngayon, isipin ko palang kinikilabutan pa rin ako. Mukha silang demonyo. Yung itsura nila, mga tipong hindi ka talaga bubuhayin. May nasaktan ba sa inyo? Wala naman po. Nakapanglaban naman po ako kahit papano. May nakita kaninang umaga na nakabigti sa puno na 3 bangkay ng aswang. Doon sa loob ng kakahuyan papasok sa gubat. Baka yun ang sumalakay sa inyo. Siguro po. Kasi yung babaeng tumulong sa amin, hinila niya yung katawan ng mga aswang palayo. Marami na talagang nangyayaring kababalagan sa bayan natin. Maya-maya ay dumating si Omar, ang kapitan ng bayan namin. Lumapit siya sa amin at nakisali sa usapan.
Matalik na kaibigan siya ng tatay ko noong nabubuhay pa. Ninong ko rin siya sa binyag, kaya malapit ang loob namin sa kanya. Malaki siyang tao. Mga higit 6 na talampakan ng taas. May edad na pero matikas pa rin ang pangangatawan. Gwapo pa rin kahit na matandang binata, kaya kabi-kabila ang nababalitaan naming babae nito. Pero pagdating naman sa serbisyo publiko, talagang maaasahan siya. Kapitan, musta? Ninong, mano po? Ayos naman. Kumusta yung bangkay ng aswang na nakuha nyo? Plano daw ipa-autopsiya eh. Talagang iba ng takbo ng mundo. Ngayon naman naglalabasan ng mga impaktong ito. Clarence, ayos ba kayo sa inyo? Opo. Ayos naman kami. Nakapaglagay na po kami ng mga pangontra. Mabuti kung ganon. Kapag kailangan mo ng tulong, tumawag ka lang sa akin, ha? Kahit anong oras. Opo. Salamat po, Ninong. Saan kaya galing ang mga yon? Mukhang tama ang hinala namin na mga aswang din ang kumuha sa mga nawawalang tao. Hayaan nyo at makikipag-ugnayan ako kay Mayor para mas mapaigting ang seguridad dito sa gabi nang wala nang mawala pang mga residente at hindi na sumalakay ang mga aswang na yan. Ilang sandali pa ay nakatanggap ako ng text message mula kay nanay. May pinapasundo siya sa akin at ihatid ko daw. Mabilis ako nagpaalam kay Tito at Kapitan pagkatapos ay agad nagpunta sa palengke. Pagdating doon, malayo pa lang ako ay may nasipat ng mata ko na pamilyar na mukha. Nakatayo siya sa harap ng pwesto namin ng gulay habang kausap si nanay. Si Sofia. Natigilan ako nang mapatitig sa kanya. Yun ang unang beses na nakita ko siyang nakangiti. Nang magkakilala kami kahapon matipid at awkward yung ngiti niya na parang iwas sa mga tao. Sofia? Clarence, anong ginagawa mo dito? Sa amin ang pwesto na to. Siya ang nanay ko. A small world. Kailan pa kayo nagkakilala? Kahapon po ng umaga. Na-flat kasi yung gulong ng kotse ko. Tapos, huminto siya para tulungan ako. Ganun naman pala. Ganyan talaga itong pogi kong anak. Matulungin. Clarence, ihatid mo si Sofia sa kanila. Siya pala yung sinasabi niyo na ihatid ko? Akala ko si Aling Bebang eh. Siya rin pala ang apo ni Manang Lucita. Kilala ka nun, kaya wag mong kakalimutan magmano ha. Opo, Hi, Clarence. Gusto mo ng merienda? hindi na. Salamat na lang. Kailangan ko pang ihatid si Sofia eh. Ano, halika na? Okay. Maraming salamat po, Aling Rosario. Oo, sige. At ikumusta mo ako kay Manang Lucita? Kapit ka sa braso ko. Baka madulas ka. Salamat. Kumapit sa braso ko si Sofia. Habang naglalakad kami palayo, sinusundan pala kami ng tingin ni nanay. Habang hindi nawawala ang ngiti at kinikilig. Si Sarita naman nagmamaktol at nagsiselos dahil sa madaling paglapit ng loob ko kay Sofia. Naku, kagandag bata. Bagay na bagay sila. Talagang hindi ako nagkamali sa pagpapalaki sa anak ko. Matulungin na, gentleman pa, matapang tapos pogi. Nay, bakit mo pa pinahatid yun kay Clarence? Ano naman, para hinatid lang. Paano kung magka-developan yun? Di ba develop sila? Kapag nagkataon, ang pogi at ang ganda ng mga magiging apo ko. Apo agad? Nay naman paano ako? Ay, bahala ka. Sinabihan na kita. Oy, suke, bili na. Sariwag-sariwa ang pechay ko. Tikman mo. Ay, bili ka na. Tinulungan ko si Sofia sa pagbubuhat ng kanyang mga pinamili. Mula sa palengke ay hinatid ko siya hanggang sa kanilang bahay. Malayo pa lang nakita ko na agad ang mansyon. Nang makalapit kami, mas lalo akong nalula. Bumaba siya sandali at pinabuksan ang gate sa guard. Napangangan na lang ako nang bumukas nga yun at tumambad sa harap ko ang malapalasyo sa laki na bahay. Alam ko na noon pa malaki yun pero ngayon ko lang to nakita ng malapitan. Halika,
Baba ka muna. Anong nangyari sa kotse mo? Sira na naman? Hindi. Okay lang naman siya. Diyan lang naman ako sa bayan pumunta kaya hindi ko na dinala. Naglakad na nga lang ako papunta doon. Kapag may pagkakataon at kaya naman lakarin, nilalakad ko. Wala ba kayong kasambahay? Meron. Gusto ko lang talaga na lumabas ngayon kaya ako nang nagpresinta na mamalengke. Sofia, apo, ikaw na ba yan? Opo, Lola. Magandang araw po, Lola Lucita. Mano po? Lola, siya po yung anak ni Aling Rosario, yung nagtitinda sa palengke. Kawan ka ng Diyos. Ah, oo. Kilala ko tong batang ito. Ikaw ang pangalan ni Rosario at Julio, hindi ba? Opo, ako nga po. Hapa, tingnan mo nga naman at ang binata ka na. Abay, ang gwapo mong bata ah. Bagay ka dito sa apo ko. Lola, talaga. Abay, pupasok ka muna na makapagkwentuhan naman tayo. Lola, sa susunod na lang po. Mamamasada pa po kasi ako eh. Hinatid ko lang po talaga dito si Sofia. Pangako po, babalik ako at magkukwentuhan tayo maghapon. Aasahan ko yan ha. At mag-iigat ka sa mga sinasakay mo. Alam mo na ang panahon ngayon lalo na dito sa atin. Opo. O ito, isuot mo ito lagi. May orasyon ang medalyon na yan. At makakatulong yan sa'yo kung sakaling salakayin ka ng aswang. Oh. Pero ang pinakamabisang pangontra sa kanila ay ang dasal. Makapangyarihan ang mataimtim na dasal. Basta maniwala ka na ang Panginoon ay laging nariyan at ginagamayan tayo. Opo. Tatandaan ko po yan. Sige po, mauna na ako. Sofia, alis na ako. Bye. Salamat ulit. Linggo, ang araw kung saan pahinga kami ni nanay sa trabaho. Kapag weekend ay ang pinsan ko at anak ni Choelio ang nagbabantay sa pwesto namin. Kapag ganitong araw ng linggo, nagsisimba kami sa umaga at pagkatapos ay didiretso sa palengke para makabili ng ulam sa pananghalian. Naglalakad na kami palabas ng simbahan nang biglang may brasong pumulupot sa braso ko. Clarence, mahal! Uy, ano ka ba? Lumayo ka nga. Baka isipin ng ibang tao may relasyon tayo. Ay, gusto ko yun. Ako ayoko, kaya pakiusap, lumayo ka. Ito naman, masyadong seryoso. Naglalambing lang eh. Halika, bilis kain tayo, libre ko. Sarita naman, ang kulit mo. Ay, Sofia! Magandang umaga po. Nagsimba rin pala kayo? Ah, oo. Tuwing linggo ay palagi kami nagsisimba ng mga anak ko. Ay, Sofia. Nang biglang dumating si Sofia ay agad kong inalis ang pagkakayapos ng braso ni Sarita sa akin. Eksakto naman na tumingin sa akin ang dalagang bagong dating. Ngumiti ako sa kanya. Naramdaman ko ang malakas at mabilis na kabog ng dibdib ko nang muli ko matitigan ang magaganda niyang mga mata. Parang tumalon ang puso ko nang ngumiti siya sa akin. Hi. Si Liam pala, kapatid ko. Hi. Ang cute mo naman. Hello po. Kuya, siya ba yung kinikwento mo kagabi kay nanay na sabi mo crush mo? Narinig kita sabi mo, Sofia ang pangalan. Hoy, shh! Ang ingay mo. Nako, pasensya ka na sa kapatid ko. Huwag mong intindihin yan. Hindi, okay lang. May alam ka ba dito na bilihan ng mga fresh flowers? Medyo malayo dito. Kung pupunta ka, simulan mo nang maglakad ngayon. Sige na, alis na. And you are? Ako si Sarita. Bakit? Ako ang future wife ni Clarence. Huwag ka makanig dyan. Hindi totoo yun. Pagpasensyahan mo na to, Sofia. Iba din kasi ang epekto ng busted eh. Nay naman, nilalaglag mo ko eh. Okay. Naiintindihan ko na. I feel sorry for you, girl. Ano? Anong sorry? Halika, Sofia. Samahan kita. Talaga? Wala ka bang gagawin? Baka mamamasada ka pa. Hindi talaga ako namamasada kapag linggo, kaya libre ako buong araw. Ah, mabuti pa nga samahan mo na siya para hindi siya maligaw. Pero mamamalengke muna ako at ihatid mo kami sa bahay. Ayos lang ba? Oo naman.
Hindi naman din ako nagmamadali eh. Oh, tara na. Clarence, hoy! Sasama ka na naman sa kanya! Hoy! Paano ako? Bago bumili ng bulaklak ay pinasyal ko muna si Sofia sa mga bagong kainan at pasyalan na hindi pa niya napupuntahan. Mabuti na lang at may pera ako ng araw na yun. Niyaya ko siyang kumain ng pansit at lumpiang Shanghai na pinakamasarap na pansitan sa aming bayan. Habang naglalakad, doon na namin unti-unting nakilala ang isa't isa. Dalawa lang talaga kayo magkapatid. Oo, ang tatay ko namatay dahil sa atake sa puso. Nung 15 years old ako, nag-asawa ulit si nanay. Tapos ayun, pinanganak si Liam. Tapos makalipas lang ng 5 taon, namatay sa aksidenteng stepfather ko. Kaya si nanay, hindi na ulit nag-asawa. Malas daw kasi siya sa pag-ibig eh. Ikaw, nasaan ang pamilya mo? 6 kami magkakapatid. 4 sa kanila sa US na nakatira. 2 na lang kami dito. Ewan, baka sumunod din siya doon. Tapos ang parents ko nasa Manila. Ikaw, hindi ka ba pupunta sa US? Hindi. Dito lang ako. Sa akin pinagkatiwala ni Lola ang farm namin dito sa probinsya, kaya dito na talaga ako titira. Ay, ayos. At least, palagi na kitang makikita. Ilang taong ka na pala? 25. Ikaw? 30 na ako. Mas matanda pala ako sa'yo ng 5 taon. Hindi ka naman mukhang 30 eh. Mas mukha ka pang bata sa akin. Alika, bili na tayo ng bulaklak. Baka hinahanap na ako ni Lola eh. Okay. Matapos namin bumili ng maraming bulaklak, ay hinatid ko si Sofia sa kanila. Bumaba na rin ako ng tricycle nang bumaba siya. Saka mabilis kong tinago sa likod ang 1 dosenang pink na roses na lihim kong binili kanina habang namimili siya. Kinilig ako nang bigyan niya ako ng isang matamis na ngiti. Mula nang magkakilala kami, napansin ko sa kanya na medyo cold ang personality niya. Matipid ngumiti, madalas seryoso. Kapag tiningnan mo siya, halos wala kang makikitang emosyon sa kanyang muka. Pero kapag kaming dalawa ang magkasama, parang komportable siyang magpakita ng emosyon gaya ng sandaling yun. Noon ko lang naramdaman ang ganun katindi. May ilan na rin naman akong naging girlfriend pero hindi ko naramdaman sa kanila ang naramdaman ko kay Sofia. May ibibigay pala ako sa'yo. Ano yun? Para sa'yo. Hindi ko kasi alam kung anong gusto mong bulaklak. Kaya yan ang pinili ko. Wow! Salamat. Ang akala ko kay Aling Rosario to. Hindi. Para sa'yo talaga yan. Allergic yun sa bulaklak eh. Salamat dito. Ang ganda. Salamat din sa pagsama sa akin. Wala yun. Basta ikaw, anytime. Salamat din sa libre. Nag-enjoy ako kasama ka. Ako rin. Sa susunod na linggo, gusto mo kain ulit tayo sa labas tapos nood ng sine? Sige ba? Promise yan ha. Wala nang atrasan. Promise. Sige, mauna na ako. Ingat ka sa pagmamaneho. Nang makaalis ako, ay sinundan pa daw ako ng tingin ni Sofia. Nang tuluyan akong makalayo ay biglang nawala ang ngiti niya at bumalik sa pormalang ekspresyon ng kanyang mukha. Nang makapasok sa loob ng mansyon, ay naabutan niya si Lola Lucita. Nakaupo sa sofa at tila naghihintay sa kanya. Mukhang nakukuha mo na ang loob ni Clarence. Konti na lang po. Pagkatapos, makukuha ko ng kailangan natin sa kanila. Pero Lola, sigurado po ba kayo na nasa kanila yung hinahanap natin? Oo. Dahil kay Julio ko yun hinihabilin bago siya pumanaw. Paano kung tanungin nilang natin sa kanila ng direkta? Mababait naman sila la. Walang alam si Clarence tungkol sa totoong pagkatao ni Julio. Ayaw ipaalam ni Rosario sa anak niyang totoo dahil gusto niyang mabigyan ng normal na buhay ang bata. Naiintindihan ko po. Alas 7 pa lang kanina ay nagsarado na kami. Armado na rin ang bawang at asin ng pinto at mga bintana. Kaninang hapon ay nagdagdag ako ng mga lock sa pinto sa harap at likod ng bahay. Tapos na rin kaming kumain ng hapunan. Tulog na ang kapatid ko. Si nanay naman ay may tinatapos na gawain sa kusina. Nang makalipas ang ilang sandali,
naririnig ko pa rin siyang kumikilos. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Nay, ano pa ho bang ginagawa niyo dyan? Nakapaghugas na ako ng pinggan kanina. Matulog na rin kayo. Oo, matatapos sa ito, anak. Naglinis na kasi ako. Para bukas ay hindi yung ikaw pa ang gagawa nito. Ah, siya nga pala. Yung walis tingting ba ay tinayo mo ng pabaliktad? Opo. Ginawa ko na bago ako nagsarado ng pinto. Mabuti kung ganon. Mabuti na yung sigurado para hindi na sila makalapit. Ayun na naman sila. Diyos ko, maawa ka po sa amin. Sumilip ako sa bintana. Wala naman aswang sa labas. Kaya nang matapos si nanay sa kanyang ginagawa at pumasok sa kwarto, ay pinatay ko na ang ilaw. Bumalik ako sa kwarto ko at nahiga ulit sa kama. Muli kong kinuha ang phone at nagpatuloy sa paglalaro ng online games. Maya-maya ay natigilan ako at mabilis na napalingon sa bintana nang may aninong dumaan. Agad akong kinabahan, kaya nagmamadali akong tumayo ulit. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Tumayo sa gilid ng bintana at dahan-dahang sumilip. May aswang. Clarence, ano ba yung... May aswang sa labas. Dalawa ulit. Ano? Sabi ko na nga ba, kaya kinilabutan ako ng umalulong ang aso. Halika dito, Nay. Silip kayo. Nagmamadaling tumakbo si nanay sa tabi ko at nakisilip din. Nang makita nito ang mga nakakatakot na mukha ng aswang, bigla na lang itong napaupo sabay pikit at pusal ng panalangin. Hindi ko alam kung bakit bigla kaming inaaligiran ng mga ito. Ilang araw nang nakakalipas. Wala namang buntis dito sa bahay o kahit sa mga kapitbahay namin. Nang tumingin ako kay nanay, nakita ko siya. Kakaiba yung takot at pag-aalala na noon ko lang nakita sa kanya. Mabuti na lang. Handa na tayo ngayong gabi. Hindi sila makalapit dito. Sandali. Tatawagan ko si Ilyo. Hello, ate. Ilyo, pumarito kayo bilis. May umaaligid na namang mga aswang dito sa bahay. Ano? O sige, mapunta na kami dyan. Ay, Nay. Tingnan mo bilis. Bakit? Yung babaeng tumulong sa atin. Ayun na naman siya, oh. Nagmamadaling tumayo si nanay at muling sumilip. Nakita namin ang babae na sinugod ang mga aswang. Walang kahirap-hirap niyang nilabanan ng mga to. Para sa isang babae, magaling siyang sumuntok at sumipa. Halatang malawak ang kaalaman nito sa pakikipaglaban. Sa isang tingin pa lang, alam ko ng professional martial artist siya. Magaling at bihasa din siya sa paggamit ng maliit na espada. Ang suot niya ay pareho ng kanyang suot nung una. At gaya pa rin ng dati, hindi ko pa rin makita ang kabuuan ng kanyang muka. Sa bawat pag-atake ng dalawang aswang, nagagawa niyang iwasan yun at gumaganti siya ng sipa o suntok sabay saksak. Hindi alintana kahit saan niya tamaan ang kalaban. Hanggang sa 2 beses na magkasunod na galaw ng kamay niyang hawak ang espada, naglilitan ng leeg ang isa at bigla namang nahulog ang ulo ng isa pang aswang. Ay! Pinugutan niya ng ulo yung aswang! Ang galing naman! Lalo tuloy akong humahanga sa kanya. Ang galing, grabe. May gusto na yata talaga ako sa'yo. Kaya lang, parang ang hirap mong abutin. Hoy, ano yung binubulong mo? Wala po. Sabi ko, sana hindi siya masaktan. Tulungan ko kaya? Naku anak, huwag ka nang lumabas. Baka kung mapano ka pa, hayaan mo na siya. At kita mo naman magaling siya at profesional. Nahihiya naman ako sa sarili ko. Ako itong lalaki. Pero ako pang nagtatago dito. Sus, aanuhin mo naman yan kung mapapatay ka ng mga aswang na yan. Tigilan mo nga ako, Clarence. Manahimik ka dyan. Crush mo lang yata yung babaeng yan eh. Hindi po, oh. Mas boto ako kay Sofia. Okay lang sa inyo kahit mas matanda siya sa akin? Sus, ano naman. Uso na yun. Saka walang matanda sa pag-ibig. Tingnan mo nga ang ninong Omar mo at si Sarita. Ha? Ninong din ni Sarita si Ninong Omar, ah. May relasyon sila? Kilala mo naman yang si Omar. Basta nakapalda. Kahit poste, kinakalantare. Oy, maganda si Sarita at maputi. Walang inaanak sa lalaking mahilig. Kala nila hindi ko nakikita yung pasimpleng hawak ng kamay ni Omar sa kanya kapag bumibili sa palengke.
Minsan, nakita ko yung dalawa na naglalakad sa bayan. Aba pinisil ni Omar ang puwet ni Sarita. May chismis nga sa palengke na may nakakita daw sa dalawang yun na pumasok sa motel sa kabilang bayan. Tapos minsan naman daw, nakitang naghahalikan sa loob ng sasakyan. Nandiyan na sila, Tio Elio. Nang makita na parating na ang mga pulis, nagmamadaling umalis ang babae. Tumakbo siya papasok sa kakahuyan hanggang sa tuluyang lamunin ng dilim. Nang bumaba sila Tio, sinubukan nilang tawagin at habulin ng babae, pero mabilis itong naglaho. Agad naman akong lumabas at lumapit sa kanila. May nakita kong tumakbo ah. Sino yun? Aswang din? Hindi po. Siya yung pumatay sa kanila. Ha? Sigurado ka? Opo, sigurado ako. Nakita namin ni nanay mula dun sa bintana. Kunin nyo na to. Kadiri naman to. Medyo brutal pumatay yun ah. Sige na, pumasok ka na sa loob at kami na ang bahala dito. Isang gabi, pasado 4:00 ng hapon, habang nagmamaneho ako ng tricycle at pabalik na sa pilahan nang may madaanan akong pamilyar na mukha ng babae. Si Sofia. Nasa gilid, habang may nakapaligid ditong 3 lalaki. Agad akong nakaramdam ng panganib kaya bumalik ako at lumapit sa mga ito. Mula doon narinig ko ang pambabastos ng mga lalaki kay Sofia at sapilitan siyang sinasama. Palapit na ako sa kanila nang hawakan siya ng mga ito sa braso. Halika dito! Halika dito! Doon ka nang umarte! Halika dito! Sumama ka na lang! Halika dito! Ano ba? Tawan niyo ako! Hoy! Clarence! Mga siraulo kayo ah! Mga bastos! Nang makalapit ako sa kanila kanina, agad kong sinipa ang isa at sinuntok naman ang isa pa. Agad naman gumanti ang 3 ng suntok. Nang akmang pagtutulungan ako ng mga lalaking ito, sinuntok ni Sofia ang isa at hinampas sa isa pa hawak ang kanyang bag. Ilang sandali pa, sakto namang dumaan ang mga pulis at naroon ang tiyo ko. Nagpulasan ang 3 lalaki at mabilis na tumakbo palayo. Hoy! Tigil! Habulin niyo yung 3 yun! Mga hayop! Manyakis! Clarence, ayos ka lang. Ikaw, miss. Opo, malayo sa bituka to. Okay lang po ako. Ano bang nangyari? Sino ang mga yun? Nadaanan ko yung 3 manyak na yon. Sa pilitang sinasama si Sofia. Naglalakad po ako. Tapos sila galing sa kakahuyan. Bigla nila akong hinarang. Sumama daw ako sa kanila. Tumanggi ako. Tapos nung aalis na ako, hinaharangan nilang dadaanan ko. Tapos, ayun na nga po yung naabutan ni Clarence. Hinihila nila ako. Teka, kilala ko itong mga ungas na ito ha. Kayo yung mga manyakis na matagal na nambibiktima ng mga babae dito, no? May mga kaso kayong rape at sexual harassment. Dalhin nyo sa presinto mga yan. Hayaan nyo ang rehas ang himasin ng mga yan. Sumama kami sa presinto para personal na magsampa ng reklamo. Pagkatapos sumama si Sofia sa bahay at siya mismo ang gumamot sa sugat ko. Napaigtal ako sa sakit ng dampian niya ng bulak na may gamot ang gilid ng labi ko. Ngayon natitigan ko siya ng malapitan. Lalong tumitingkad ang kagandahan niya sa aking paningin. Bigla kong nakalimutan na kumikirot ang mga sugat at pasa ko sa mukha. Aray! Gising ka na? Kanina ka pa nakatitig sa akin na. Baka matunaw ako. Sorry, ang ganda mo kasi. Huwag kang malikot. Paano gagaling agad yung sugat mo? Oh, cold compress. Lagay mo dyan sa pasa mo. Salamat. Hindi ka na dapat nakialam. Ayun tuloy, nasaktan ka. Alam nga namang lagpasan lang kita. Tsaka binabastos ka na eh. Ano na lang ang nangyari sa'yo kung hindi ako dumating? Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Ikaw pa lang ang unang lalaking gumawa sa akin yun. Kasi buong buhay ko, independent na ako. Pakiramdam ko palagi na hindi ko kailangan ng kahit sino kasi kaya ko naman. Pero ganun pala yun. Ang sarap din pala sa feeling na may nagtatanggol sa'yo. Siyempre, hindi kita pwedeng pabayaan. Ayan, tapos na. Salamat ulit. Niligpit ko ang first aid kit namin. Habang si Sofia ay naglalakad-lakad sa sala,
at tiningnan ang mga pictures namin. Ako naman nasa kusina at naghahanda ng merienda. Sakto naman at nagluto ng biko kahapon si nanay. Mula sa refrigerator ay nilabas ko yon at kumuha ng 2 platito at tinidor. Kumakain ka ba ng biko? Oo naman. Halika, merienda tayo. Ang sarap naman. Talaga? Sabihin ko kay nanay na sa susunod na gagawa siya, dagdagan para bigyan kita. Ang bait niyo sa akin kahit na kailan lang tayo nagkakilala. Mabait ka rin naman kasi, tsaka magaan ang loob namin sa'yo. Nga pala, nakita ko yung family picture mo. Anong trabaho dati ng tatay mo? Marami. Tricycle driver, karpintero, electrician, ardinero, magsasaka. Layata hindi kaya yun eh. Sa kanya ka pala nagmana. Pinagmamalaki sa akin ni Aling Rosario na jack of all trades ka daw. Si nanay talaga oh. Pero kailangan kasi bilang panganay at lalaki pa. Kailangan ko matutunan lahat ng yun. Wala namang ibang gagawa ng mga bagay na yon maliban sa akin. Ako lang ang katuwang ni nanay sa buhay. Nakapag-college ka ba? Hindi na. Pagkatapos ng high school, nagtrabaho na ako agad. Service crew, waiter. Tapos nung gumanda ng pwesto ni nanay sa palengke, nag-ipon kami ng pan-down payment para makabili ng tricycle. Kaya eto, namasada na lang ako. Okay naman ang kita, basta masipag ka at matyaga. Pero syempre, kapag nagkaroon ng pagkakataon, gusto ko magpatuloy ng pag-aaral. Pinapahanga mo talaga ako. Hindi na ako magugulat kapag nabalitaan ko na umasenso ka na at hindi malayong mangyari yon. At yung tungkol sa pagtatapos mo, mangyayari yon. Magtiwala ka lang. Salamat, Sofia. Kain na tayo. Birthday ni Choelio. Matapos ang masayang selebrasyon at kainan, hinatid ko muna si nanay at Liam sa bahay bago ako bumalik para sumama sa inuman. Hindi ako mahilig uminom ng alak, tuwing may okasyon lang. Nahihiya rin naman akong tanggihan si Tio kapag pinaunlakan ko na siya. Hindi rin naman ako nagpapakalasing ng husto dahil ayoko mag-alala si nanay sa akin. Pasado 9:00 na ng gabi nang magpaalam akong uuwi na. Doon sa harap ng bahay ni Choelio ay hinatid pa niya ako at saglit kaming nag-usap habang sakay na ako ng tricycle. Dito ka na lang matulog. Gabi na. Wala pong kasama si nanay at Liam sa bahay eh. Kung walang mga aswang, okay lang na dito ako matulog. Kaso, delikadong panahon ngayon. Yun nga. Baka matsempohan ka at mapabaka pa. Huwag po kayong mag-alala. May pinabao naman po sa akin si nanay na asin na may halong bawang, pangdepensa, tsaka itong itak. Sige, mag-iingat ka ha. Bilisan mo ang takbo kapag naroon ka na sa party ng kakahuyan. Opo, Magte-text ako kay ate. Napauwi ka na para abangan ka niya. Kapag hindi ka na nakarating sa inyo sa loob ng 7 minuto, susunod ako sa'yo. Hindi. Samahan na kitang umuwi para sigurado. hindi na, Chong. Ha? Huwag ka masyadong mag-alala sa akin. Makakauwi ako na maayos. Alis na po ako. Para hindi na mag-alala si Choelio ay sinunod ko ang kanyang sinabi at binilisan ang takbo ng tricycle. Nakaramdam ako ng kilabot dahil sa kakaibang lamig mula sa malalakas na pagaspas ng hangin. Maya-maya nang makarating ako sa tinutukoy ni Choelio na daan, nang magkabilang gilid ay kakahuyan, binilisan ko talaga yung takbo ng tricycle, lalo na nang nangalisag na yung balahibo ko. Pakiramdam ko may mga matang nakasunod sa akin. Hanggang sa wakas ay nakauwi ako. Papasok pa lang ako sa garahe. Nakita ko na si nanay na naghihintay sa akin sa bintana habang hawak ang kanyang phone. Hello, Ilyo. Oh, nandito na si Clarence. Oo, wag ka na mag-alala. Sige, salamat ha. Sige ate. Tumawag kayo kapag may problema ha. O siya, sige. At magpahinga ka na. Clarence, halika na't pumasok ka na di... Aswang! Pumasok kayo sa loob! Isarado niyong pinto, Nay! Bilis! Diyos ko, anak! Mag-iingat ka! Agad kong nilabas ang itak at hinanda ang garapon ng asin at bawang. Pagkatapos sadya akong lumayo sa bahay para mawala ang atensyon ng mga ito kay nanay at Liam.
Isang aswang ang nasa harap ko ngayon. Pero nagulat ako nang mula sa taas ng puno, may bumaba na isa pang aswang. Hindi ko makita yung mukha niya dahil sadya itong kumubli sa dilim. Pero matangkad ito at malaki ang pangangatawan. Wala itong suot na damit maliban sa isang salawal na mukhang bahag. Bakit ba kayo balik ng balik dito? Ano bang kailangan ninyo? Nasaan ang kwadernong itim? Ano? Wala akong alam sa sinasabi mo. Sinungaling ka! Wala nga sabi akong alam eh! Tingnan natin kung hindi ka magsabi ng totoo kapag patay na ang nanay at kapatid mo. Hayop ka! Huwag mo silang idamay dito! Patayin niyo ang lalaking yan! Napaatras ako na lumabas ang dalawa pang aswang. Nakaramdam ako ng takot at nanlamig ang mga palad ko. 3 laban sa 1. Marunong akong lumaban, pero hindi bihasa. Parang gusto ko na lang tumakbo palayo. Pero nang lumingon ako at nakita ang nanay at kapatid kong umiiyak dahil sa magkahalong takot at pag-aalala sa akin, huminga ako ng malalim at nilakasan ko talaga ang loob ko. Kasabay ng pag-usal ng isang mataimtim na panalangin. Panginoon, ikaw na pong bahala sa akin. Bigyan mo ako ng lakas para labanan ang mga kampo ng demonyo na ito. Hindi ko kaya itong mag-isa. Pero kapag kasama kita, alam ko po na walang imposible. Ano pang hinihintay niyo? Patayin na yan! Sige! Sugod! Hindi ako natatakot sa inyo! Ang lakas ng loob mo, bata! Kilala kita. Alam ko na isa kang lampa! Nagpantig ang tenga ko sa sinabi niya. Nainsulto ako. Dahil doon, mas nanggigil ako sa galit. Sumugod ang isang aswang. Agad kong nasalag ng itak ang kamay niya sabay sipa ng malakas. Nang muli itong sumugod, mabilis akong tumungo sabay saksak ng itak sa dibdib ng aswang. Mabilis namang sumugod ang 2 aswang sa akin, kaya hinanda ko ng sarili ko. Pero bago pa sila makalapit, biglang dumating ang babaeng palaging nakikipaglaban sa mga aswang. Biglang huminto ang 2 kalaban nang humarang ang babae sa harap ko, habang hawak ang maliit niyang espada. Ako ang kalabanin nyo! Huwag kang mga walang mali at inosenteng tao! Sino ka? Sino ako? Bakit ka nakikialam? Isa akong manunugis. At ikaw? Ikaw ang Agares, di ba? Ang hari ng mga aswang. Matagal na kitang hinahanap para patayin. Walang sino man ang may kayang tumapat sa lakas ko. Lalo na ang pipitsugin at mahinang babae na gaya mo. Kaya huwag kang magmalaki sa akin. Anong palagay mo sa sarili mo? Diyos? Sofia! Tama nga ang hinala ko. Oo, Pwes, tatapusin ko yung pantasya mo! Halika dito! Lumabas ka dyan sa pinagtataguan mo! Dumag! ano pang hinihintay niyo, mga bobo? Patayin niyo ang 2 yan! Sumugod ang 2 aswang sa amin. Galit na galit din akong sumugod. Suntok, sipa at sunod-sunod na saksak ang inabot sa akin ng aswang na kalaban ko. Nang nagawa pa rin niyang tumayo, sumugod sa akin ito at nakorner ako sa tricycle. Nahawakan ito ang kamay ko may itak, sabay sakal na mahigpit sa akin. Habang nararamdaman kong bumabao ng matatalas nitong kuko sa leeg ko, pilit ko namang inaabot ang garapon ng asin. Nang sa wakas ay makuha ko yon, agad akong dumakot, saka ko hinilamos yun sa aswang. Malakas itong umangil at nagwala ng halos malapnos ang balat niya. Sinamantala ko yun, saka ginilitan sa leeg ang aswang. Ngayon, sira ulo ka! Sino ngayon ang lampa? Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Clarence! Sa likod mo! Huh? Uy! Gago yun ah! Bigla akong umiwas nang mula sa likod may isa pang aswang na sumulpot. Sasakmalin na dapat ako nito. Pero bago pa makalapit, mabilis akong dumapa at agad binaril ng babae ang aswang na tumama sa sentro ng kanyang noo. Pagkatapos, sumugod sa kanya ang isa pang aswang. Mabilis niyang inalis ang buntot pagi na nakapulupot sa katawan niya at hinagupit ang kalaban. Saka siya sumugod, sabay saksak ng espada sa dibdib nito. Mas diniinan pa nito ang talim hanggang sa tumagos yun sa likod. Ilang sandali pa, 4 na bangkay ng aswang ang naiwang nakahandusay sa lupa. Hindi pa tayo tapos. Babalikan ko kayong 2! Ikaw pala itong duwag eh! Maghahamon ka! Tapos biglang lalayas! Pumasok ka na. Ako nang bahala dito. Sandali lang, Sofia. Hindi ako sa Sofia. O
Huwag ka na magsinungaling. Ano sa tingin mo? Hindi ko makikilalang boses mo? Dahil nung unang beses pa lang nilalabanan natin ang aswang, alam ko na agad na ikaw yan. Bakit mo ginagawa ito? Huwag ka ng maraming tanong. Basta mula ngayon, huwag ka nang lalabas sa gabi. May sugat ka sa braso. Pumasok ka dito sa bahay at gagamutin ko. Hindi na. Kaya kong sarili ko. Aray, Ang tigas ng ulo kasi. Halika na dito. Walang nagawa si Sofia nang hilahin ko siya palapit. Pagkatapos kinuha ko ang panyo ko sa bulsa ng shorts ko. At yun ang pinantali ko sa sugat niya. Natigilan kami ng tumingin sa mata ng isa't isa. Ayun na naman ang pakiramdam na para niya akong minamagnet ng kanyang mga tingin. Hanggang sa namalayan ko na lang na umaangat ang kamay ko at hinila ang scarf na nakatakip sa kalahati ng kanyang muka. Kilala na kita. Ikaw lang may ganyang kagandang mata. At hindi ako maaaring magkamali. sa kanilang tayo mag-usap. Mag-iingat ka. Dalawang linggo ang lumipas bago kami muling nagkita ni Sofia. Matapos ang gabing yun na nakumpronta ko siya tungkol sa kanyang lihim. Sa mga gabing dumaan, may mga pagkakataon na umaaligid sa amin ng mga aswang. Pero palagi siyang naroon para labanan ng mga ito. Minsan dalawa lang kaming lumalaban sa mga aswang na sumasalakay sa amin at sa mga kapitbahay. Sa halip na mag-usap, agad siyang umaalis at umiiwas sa akin. Hinayaan ko si Sofia kahit na miss ko na siya. Binigyan ko siya ng panahon. Hanggang isang araw, habang binabagtas ko ang daan papunta sa bayan, nang madaanan ko siya na naglalakad. Hininto ko ang tricycle at ganon din siya. Saka kami tumingin sa mata ng isa't isa. Tahimik siyang lumapit sa akin at umangkas sa likod ko. Walang salitang nagmula sa amin na parang nagkakaintindihan ang aming damdamin. Napangiti ako nang yumakap ang isang braso niya sa bewang ko at sinandal ang ulo niya sa likod ko. Wala pa rin akong sinabi. Basta ko na lang pinaandar ang tricycle at dinala siya sa isang overlooking nakita ang buong probinsya namin. Kumusta ka na? Ayos lang. Galit ka ba sa akin? Hindi. Hindi ko lang alam kung paano haharap sa'yo ngayong alam mo ng lihim ko. Kaya umiwas muna ako. Sino ka ba talaga? Isa akong manunugis, Clarence. Alam kong alam mo na isang albularyo si Lola Lucita pero hindi siya isang ordinaryong albularyo. Isa rin siyang manunugis ng kabataan niya at sa lahat ng kanyang apo. Ako ang nagmana ng abilidad niya sa pagkikipaglaban sa aswang dahil siyang nagpalaki sa akin. Bata pa lang, sinasanay niya na ako sa pagkikipaglaban. Dahil may misyon siya na hindi niya natapos dahil humina ng katawan niya. Iyon ay hanapin at patayin ang hari ng mga aswang. May hari sila? At dito nakatira sa bayan natin? Oo. Ang aswang na matangkad at malaki ang katawan na nakakubli sa dilim. Siya ang hari ng mga aswang. Ang tawag sa kanyang lahi ay Agaras. Isang malakas na klase ng aswang. Kapag hindi ko siya napatay, unti-unting mauubos ang tao dito sa atin at maging ang mga karatig bayan ay sasakupin din niya. May nabanggit siya na kwadernong itim. Hinahanap ko rin yon at kailangan maunahan ko siya. Dahil kapag nakuha niya ang kwadernong itim, sisirain niya ito at magpapabalik-balik lang siya at paulit-ulit na maghahasik ng lagim. Ano bang meron doon? Nakasulat doon ang orasyon na papatay sa kanya. Pwede nating mapatay ang pisikal na katawan niya pero ang espiritu niya ay patuloy na gagala at maghahanap ng susunod na katawan na sasaniban. Kapag nagawa niya yon, muli siyang maghahasik ng lagim. Hindi matatapos at mauulit ang patayan. Ang dasal na nasa kodernong itim, tuluyang papatay maging sa espiritu niya. Gusto niyang sirain yun. Para masiguro na patuloy siyang maghari. Ganun na nga. Pero bakit hinahanap niya sa akin? Wala akong alam doon. Tinanong mo na ba sa nanay mo? Oo. Wala daw siyang alam eh. Kailangan makita ko yung kaagad. Tutulungan kita. Wag. Ayokong madamay ka. Damay na ako, Sofia. Yun lang na tinanong niya sa akin. Kung nasaan ang kwadernong itim, damay na ako eh. Sige. Pero mangako ka. Huwag kang susugod sa mga aswang mag-isa. Lalo kapag marami sila. Hintayin mo ko. Bakit?
Kapag ba namatay ako, malulungkot ka? Tinatanong mo pa talaga yan? Siyempre naman, Huwag ka mag-alala. Mag-iingat ako para sa'yo. hindi ako nag-aalala. Hmm? Ayaw mo pang umaamin na may gusto ka rin sa akin. Eh palagi kang nakabantay sa bahay tuwing gabi. Ayoko lang na may mangyaring masama sa inyo. Ngumiti ako kay Sofia at hinawakan siya sa kamay. Ang buong akala ko tatanggi siya at babawiin yun. Pero hindi siya kumibo. Nang halikan ko siya sa kamay ay pinanood lang niya ako at pigil ang ngiti na umiling. Pero alam ko, nagaya ko'y kinilig din siya ng mga sandaling yun. Maya-maya hindi ako nakatiis at hinila ko siya sa bayakap ng mahigpit. Hindi pa rin siya kumibo. Sa halip naramdaman ko ang pagganti niya sa yakap ko. Maraming salamat sa mga oras na palagi mo kaming nililigtas ng pamilya ko. Ayokong may mangyaring masama sa inyo dahil mabuti kayong tao. Lalo na ikaw. Namiss kita. Ako rin. Alam mo ba, sa tuwing pinapanood kita na nilalabanan ng mga aswang, medyo nai-insecure pa nga ako nung una. Nahihiya ako sa sarili ko bilang lalaki dahil mas magaling ka pa sa akin. Pero kasabay nun, lalo akong humahanga sa'yo. Mas lalo kang gumaganda sa paningin ko. Mas lalong nahuhulog ang damdamin ko sa'yo. Nai-inspired ako na matutong lumaban para balang araw kung sakali. Ako naman ang magiging tagapagtanggol mo. Basta, gusto kita. Gustong gusto kita. Clarence, 5 taon ang tanda ko sa'yo. Kahit 10 pa yan. Wala akong pakialam. Ikaw ang gusto ko. Ano gagawin ko? Hindi ko naman mapipigilan ng sarili ko. Hindi mo ba ako gusto? Hindi ka ba masaya kapag magkasama tayo? Masaya. Palagi akong masaya kapag kasama kita. Yun naman pala eh. Eh di ayos na. May manugang na si nanay. Manugang agad? Pwede ba, huwag tayong magmadali. Gusto ko munang matapos ang mission ko sa Agaras. Handa naman ako maghintay sa'yo. Basta mangako ka sa akin. Hanggang sa huling araw ng laban na to, kailangan buhay ka. Pangako. Ikaw rin. Mangako ka. Pangako. Ano? Halika na. Atid na kita. Ayoko pang umuwi. Pwede ba ako sumama sa pamamasada mo? Sige ba? Isang araw ng Sabado, magtatanghalian. Ang kwento sa akin ni nanay, habang nagluluto siya ng aming pananghalian, bigla daw dumating si Sofia. Matapos ang masinsina naming pag-uusap, ilang araw na ang nakalilipas. Agad naming pinaalam kay nanay ang aming pagkakaintindihan, maging ang katotohanan na si Sofia ang babaeng manunugis. Inaasahan ni nanay na kapag naroon siya ay ako ang kanyang pakay. Kaya naman, bahagya siyang nagulat nang dumating sa bahay ang dalaga nang walang pasabi. Hanggang sa mawala ng unti-unti ang ngiti niya nang mapagtanto na hindi ako ang pinunta niya sa bahay. Oh, Sofia, napasyal ka. Alam ba ni Clarence na darating ka? Mga 11:30 para kakain ng pananghalian. Hindi po siyang pinunta ko dito. Gusto ko po sana kayong makausap. Alam kong alam niyo nang ako ang babaeng manunugis na kumakalaban at pumapatay sa mga aswang. Ano ba ang kailangan niyo sa akin? Alam ko po na narinig ang sinabi ni Agaras nung gabi sumugod sila dito. Nasaan po ang kwadernong itim? Wala akong alam sa sinasabi niyo. Aling Rosario, sinabi ni Lola Lucita na kay Mang Julio niya hinabili nito bago siya mamatay. Wala akong alam sa kwadernong itim. Imposibleng wala. Si Lola Lucita pa mismo ang nagsabi na alam niyo ang tungkol doon. Mas lalong manganganib ang buhay niyo kapag hindi niyo yan binigay sa akin. Kalimutan na natin ang usapan na to. Dahil ayokong malaman ni Clarence ang totoo. Ayokong magkaroon siya ng interes sa mga bagay na ginagawa ng kanyang ama. Nasa kwadernong itim ang sagot para sa ikatatahimik ng bayan na to, Aling Rosario. Yun lang ang paraan para mapatay natin ang aswang. Totoong hindi ko alam kung saan yun matatagpuan. Hindi ako nagdadahilan lang.
Nilagay ko lang yun sa likod bahay, pero biglang nawala. Susubukan kong hanapin. Basta mangako ka na huwag mong sasabihin ang nalalaman mo tungkol sa tatay niya. Opo. Kung kailangan po ninyo ng tulong, sabihin niyo lang sa akin. Oo, sige. Pasensya na rin po pala kayo kung naglihim ako tungkol sa totoong pagkatao ko. Naiintindihan ko. Oh, nariyan na si Clarence. Huminto sila sa pag-uusap nang marinig ang tricycle ko na parating. Matapos kong iparada ang sasakyan at pumasok sa loob ng bahay, natigilan ako at agad na pangiti nang makita si Sofia. Mabilis ako nagpunas ng pawis saka nagmamadaling lumapit sa kanya at hindi nahihiyang yumakap ng mahigpit. Asus! Agpanganay ko. In love na in love. Anong ginagawa mo dito? Pinapunta ko at inimbitahan ko para saluhan tayo sa pananghalian. Oo nga. Tapos naman ako sa trabaho ko sa farm namin kaya pumayag ako sa imbitasyon ng nanay mo. Talaga? Kumustang biyahe mo? Ayos naman. Maraming pasahero. Lalo kaninang umaga. Dahil Sabado. At maraming namalengke. Bukas ha. Huwag mong kakalimutan yung date natin. Ako pa ba? Excited na nga ako eh. Ako rin eh. Sunduin kita sa bahay ninyo. Para personal na rin kitang maipagpaalam kay Lola Lucita. Sige. Tsak matutuwa yun. O siya, kumain na kayo. Salamat po, Aling Rosario. Ano bang Aling Rosario? Nanay na rin ang tawag mo sa akin. Okay po. Kinabukasan ay natuloy nga ang date namin. Sumabay sa amin si Sofia nang magsimba kami ng umaga. Pagkatapos ay hinatid ko siya sa bahay nila bago sinundo ulit ng bandang 2:00 ng hapon para sa date namin. Dahil busog pa naman kami, ay dumiretso na kami sa sinehan at nanood ng gusto niyang pelikula. Tapos ay kumain kami sa isang sizzling na kainan dahil yun daw ang gusto niya. Pasado 7:00 ng gabi, pauwi na dapat kami nang yayain ako ni Sofia sa isang acoustic bar. Umorder kami ng beer at konting pulutan at doon kami masinsinang nakapag-usap. Himala yata at nag-iiya ka pa kahit madilim na. Ikaw itong palaging nagsasabi sa akin na huwag nang lalabas kapag gabi. O kailangan nasa bahay na ako kapag ganitong oras. Wala lang. Namiss ko kasi yung normal na buhay. Yung ganito. Lalabas sa gabi na walang inaalala. Matagal mo na bang ginagawa ang pagiging manunugis? Oo. Siguro lagpas 5 taon na. Dito ako nakatira pero mas lamang na hindi ako umuwi dito kaya hindi nagtatagpo ang landas natin. Dahil kung hindi ako nasa Maynila, nasa ibang probinsya ako at naghahunting ng aswang. Yun ang misyon na ibinigay sa akin ni Lola dahil ayaw niyang matulad sa kanyang ibang tao. Inubos kasi ng aswang ang pamilya niya. Dahil matanda na siya, ako nang nagpapatuloy nito. Pero, eto ba talagang gusto mong gawin? Hindi. Wala naman akong choice kasi ako lang ang inaasahan ni Lola sa misyon na to. Pero kung akong tatanungin, mas gusto ko ng normal na buhay. Nagtatrabaho sa umaga, lumalabas kasama mga kaibigan sa gabi. Gaya nito, nakikipag-date. Gusto kong mag-asawa, magkaanak, at magkaroon ng normal na buhay pamilya. Gusto ko naman isipin kahit isang beses lang ang sarili ko. Kahit minsan lang. Kapag natapos ang misyon mo na patayin ang hari ng aswang, kakausapin ko si Lola Lucita. Sasabihin ko na baka pwedeng huminto ka na sa ginagawa mo. Talaga? Sasabihin mo yon? Oo naman. Kukumbinsihin ko siya. Kaya lang, matatanggap mo ba ako na ganito lang ako? Isang hamak na tricycle driver. Malayong agwat ng pamumuhay natin. Mayaman ka. Ako, pobre at galing sa ordinaryong pamilya. Matatanggap kaya ako ng pamilya mo? Marangal na trabaho naman ang ginagawa mo ha. At saka sino bang pakikasamahan mo? Ako naman diba? Kapag hindi ka nila tinanggap, ipaglalaban kita. Haharap ako sa pamilya mo tapos ihingin ko ang kamay mo kay Lola. Pagkatapos magpapakasal tayo. Sasamahan kitang tuparin ang pangarap mo.
Bubuo tayo ng pamilya. Kukuha ako ng scholarship at magtatapos ako ng pag-aaral ko para mabigyan kita ng magandang buhay. Nang sa ganon, ay maipagmalaki mo ako sa kanila. Huwag mo naman akong paiyakin. Kahit naman ngayon, kaya katang ipagmalaki sa kanila. Dahil mabait ka, responsable, higit sa lahat, gwapo. Pero, totoo lahat ang sinabi ko. Proud ako na matapang kang manunugis. Pero mula nang malaman ko na ikaw ang babaeng gabi-gabi ay nilalagay ang buhay sa panganib para sa ibang tao, hindi ko na maiwasan na huwag mag-alala. Eto naman, no? Tama na, ha? Hulog na ako sa'yo. Baka hindi na kita pakawalan. Eh di wag. Hindi naman ako magre-reklamo eh. Basta hindi kita bibitawan. Ako rin. Ngumiti kami sa isa't isa at nagpangalumbaba ako habang magkahawak kami ng kamay. Pinaguntog namin ang bote ng beer na hawak namin saka sabay kaming uminom. Natutokso akong halikan siya pero pinili kong pigilan ang sarili ko. Alam ko namang may tamang pagkakataon para doon. Maya-maya ay tumayo siya, nagpaalam na pupunta sa comfort room. Ang kwento niya sa akin nang matapos gumamit ng banyo, paglabas niya ay nagtaka siya na naroon si Sarita. Lasing at nakatayo na parang may inaabangan. Tinaasan siya nito ng kilay at mataray na tinignan mula ulo hanggang paa. Pasok ka na. Wala nang tao sa loob. Hoy, babae. Mag-usap nga tayo. Anong problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema ko. Simula nang dumating ka, mas lalo akong hindi pinapansin ni Clarence. So, anong gagawin ko? Pwede ba? Lumayo ka na sa kanya! At sino ka naman para sundin ko? Paano kung ayoko? Gusto mo talaga ng gulo, ha? Nang mga sandaling yon habang naghihintay ako sa pagbalik ni Sofia, isang waiter ang nagmamadaling lumapit sa akin at sinabing may kaaway daw ang babaeng kasama ko. Nagmamadali akong tumayo. Bago pa ako makalapit nakita ko na lang na nagmamadaling lumabas si Sofia ng bar kasunod ni Sarita na sumusuray na naglalakad. Aawatin ko na lang ang dalawa nang biglang sumugod si Sarita. Mabilis na nakaiwas si Sofia kaya sumubsob siya sa lupa. Kahit lasing na, pilit pa rin tumayo ni Sarita at sumugod ulit. Muling umiwas si Sofia pero nagawa ni Sarita na hablutin siya sa damit saka akmang sasampalin. Halos hindi kumukurap na napigilan nito ang kamay ni Sarita. Pagkatapos walang kahirap-hirap na pinilipit yon. Kumiyaw siya sa sakit. Nang akmang sasampalin ulit ang isa nitong kamay, nahawakan ulit yun ni Sofia. Sabay pilipit sa likod ng braso nito. Saka tinulak sa pader at sinubsob doon ang mukha ni Sarita. Sa susunod, pipiliin mong kakalabanin mo. Hindi ko kasalanan na hindi ka gusto ni Clarence. Kaya wag mong ibuhos sa akin ang galit at pagiging desperada mo. Isa pang beses na hamunin mo ko. Hindi lang yan itong aabutin mo. Hindi mo ako kilala. Kaya kung ako sa iyo, huwag kang haharang sa daan ko. At kung manghahamon ka man, siguraduhin mong kaya mo akong labanan. Sofia, tama na yan. Yan ba ang babaeng pinili mo kaysa sa akin? Nananakit! Tumahimik ka na! Kailan mo ba isasaksak sa isip mo na hindi kita gusto? Sa susunod na gumawa ka ng eksena at awayin mo si Sofia, sa akin ka mananagot. Halika na. Umuwi na tayo. Boss, eto yung bayad. Eto yung bayad namin sa table number 6. Thank you. Dahil nga nag-date ang pinuntahan namin, inalis ko muna ang pinaka-sidecar ng tricycle ko at sa motor kami sumakay. Habang nakaangkas siya sa likod ko, nakayakap naman siya sa bewang ko. Nang binabagtas namin ang daan pa uwi at dumating kami sa parte ng madilim at maraming mga puno, agad akong napalingon sa magkabilang gilid nang maaninag ko na may aninong sumasabay sa takbo ng motor. Hanggang sa bigla akong huminto nang humarang sa amin ang 2 aswang. Ang mga aswang, nasa paligid ng agaras. Anong gagawin natin? Wala tayong dalang armas. Meron. May nilagay ako sa loob ng compartment sa likod. Ha? Kailan?
Nung nag-CR ka bago tayo umalis. Alam ko kasi nagagabihin tayo. Kaya naniguro ako. Mukhang hindi lang silang dalawang nandito eh. Kaya ko ba sila? Kaya mo. Nasa likod mo lang ako. Aalalayan kita. Basta huwag kang masyadong lalayo sa akin. Huwag kang matakot. May suot kang medalyon. Yung bigay ni Lola. Pareho ng suot ko. Masugatan ka man, pero hindi ka mamamatay. Okay. Tandaan mo, sa noo at puso ang tama para siguradong patay sila. Yes, ma'am. Bumaba kaming dalawa sa motor. Mula sa loob ng compartment ay nilabas niya ang isang baril at military knife. Binigay niya sa akin ang baril. Pagkatapos ay hinanda namin ang sarili namin. Nang sumugod sa amin ang aswang, ay mabilis kong kinasa ito, sabay baril sa mga aswang. Nakakatatlong pakawala ako ng bala bago tumama ang dalawa sa tiyan ng aswang. Sa kabila nito, nakasugod pa rin siya sa akin. Mabilis akong umiwas. Pagkatapos ay pinukpok ito ng baril sa batok. Agad kong tinutok yun sa likod ng ulo nito, sabay kalabit ng gatilyo. Sumabog ang ulo ng aswang at agad bumagsak. Lumingon ako kay Sofia para sana tulungan siya. Pero biglang may dumating pang dalawang aswang. Sinipahan ito sa lalamunan ng kalaban na aswang. Sabay bato ng patalim at tumusok yon sa sentro ng dibdib nito at agad itong namatay. Matapos yun ay hinugot niya ang patalim at humarap kami sa mga bagong dating na kalaban. Akin ang baril. Anong gagawin mo? Tamang sinabi mo kanina. Marami sila. Nasaan sila? Hindi ko makita. Masyadong madilim sa kakahuyan. Makinig ka sa paligid mo. Bukod sa mga kuliglig, maririnig mong mahinang angin nila. Oo nga. Ang dami nila. Anong gagawin natin? Isa lang ang alam kong paraan para makadaan tayo. Ano? Pasasabugin natin sila. Paano? May kinuha siya sa loob ng compartment. Nagulat ako nang makita na may bote ng gin bilog na nakabalot ng mabuti sa tela at plastik. Sa bibig ng bote, may nakasalpak na tela. Sa loob ay may gasolina. Isang improvised bomb na may laman na sanga ng makabuhay at dahon ng kamangyan. Bahagya kaming umatras nang mula sa isang mataas na puno at muling nagpakita na naman ang agaras. Gaya noong una, nakatago lang siya sa dilim at hindi nagpapakita ng muka. Maya-maya, nagsilabasan ng mga aswang. Kung kanina 2 lang ang sumugod sa amin, ngayon ay 6 na ang mga aswang na nasa harap namin. Sinabi ko na sa inyo, napapalikan ko kayo. Ngayon, lalaki, ibigay mo sa akin ang kwadernong itim. Kahit patayin niyo ako ngayon, wala akong mailalabas. Dahil hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Wala pa akong nakikitang kwadernong itim sa buong buhay ko. Bakit ba ang kulit mo? Ang babaeng kasama mo. Kilala kita. Ikaw ang apo ni Rosita, hindi ba? Ano naman sa'yo? Hindi ko alam na maganda pala ang apo ng mortal kong kaaway. Tumahimik ka! Huwag si Sofia! Kung ayaw mong mawala ang babae niyan sa'yo, ibigay mo sa akin ang hinihingi ko. Wala nga sa akin! Bobo ka ba? At hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Talagang inuubos mo ang pasensya ko. Patayin ang lalaking yan at kunin niyo ang babae. Huwag niyo siyang sasaktan dahil sa akin siya. Hayop ka! Subukan mong galawin kahit tulo ng daliri niya! Sumugod sa amin ang mga aswang at tumakbo kami paatras. Hanggang sa naglabas siya ng lighter at sinindihan ang basahan sa bote. Kinuha ko yon sa kanya. Sabay bato nito ng malakas sa mga aswang. Nasalo pa ng isa ang improvised bomb kaya mabilis kaming tumakbo palayo. Hinila ko siya sa likod ng isang malaking puno. Sabay yakap ng mahigpit hanggang sa nabulabog ang paligid dahil sa malakas na pagsabog. Kasunod ng pagkakalasog-lasog ng katawan ng mga aswang. Hindi! Pinatay niyo silang lahat! Inubos niyo sila! Pagbabayaran niyo ang pagpatay sa mga kasama ko! Ngayon, patas na tayo. Dahil sa dami ng mga pinatay mo dito sa bayan namin! Kung talagang matapang ka, bakit ka nagtatago sa dilim? Lumabas ka dyan, Agaras! Harapin mo ko! Sa tamang panahon ay magkakaharap tayo
At kapag dumating ang araw na yun, kayo ang magmamakaawa sa akin para sa buhay niyo! Dahil sa malakas na pagsabog ay nabulabog ang barangay namin. Agad sumugod ang mga pulis kasama si Choelio. Inako ko ang paggawa ng improvised bomb sa halip na ipakilala si Sofia na siya ang manunugis. Nagkalat ang mga nagkahiwa-hiwalay na katawan ng mga aswang sa paligid. Nang makauwi kami sa bahay ay halos maiyak si nanay nang makita kami. Hindi na rin niya kami pinayagan na lumabas at doon na nagpalipas ng gabi si Sofia. Nang gabing yon ay tinanong ko ulit si nanay tungkol sa kwadernong itim. Nay, wala ba talaga sa inyong kwadernong itim na sinasabi ng aswang na yon? Kung nasa akin, edi sana binigay ko na kay Sofia. Bakit ba sa akin hinahanap yun ng aswang? Wala namang manunugis o albularyo sa pamilya natin ah. Meron. Itatay Julio. Liam, ano ba? Patulog ka na doon. Ano? Paano mo nalaman? Eh, napanaginipan ko si Tatay Julio eh. Sabi niya sa akin, kunin ko daw sa likod bahay sa tambakan yung kahon. Tapos itago ko daw sa pinakasulok sa ilalim ng kama. Nasaan ang kahon na yon? Tumakbo papasok ng kwarto si Liam. Pagkatapos ay may kinuha sa ilalim ng papag. Isang kahon. Nang buksan ko yon ay nakita ko ang mga gamit ng manunugis na gaya kay Sofia. Gulat akong napatingin kay nanay na agad umiwas ng tingin sa akin. Si Sofia naman ay parang hindi na nagulat. Naghalongkat ako at natigilan ako nang makita ang isang itim at maliit na notebook. Hindi pang karaniwan ang cover nito. Parang gawa ito sa manipis na kahoy at may nakaukit sa ibabaw na tatsulok na may mga kamay na parang nagdadasal. Kinuha ko yun at binuklat. Sa loob ay nakasulat sa Latin ang mga salita. Ang kwadernong itim. Itong hinahanap ko. Tama ang aswang. Nandito nga ang kwadernong itim. Nay, ipaliwanag niyo sa akin. Bakit nasa atin ito? Ano yung sinasabi ni Liam na manunugi si tatay? Anak, pakiusap. Huwag mo nang alamin. Karapatan kong malaman. Halos mamamatay na tayo dahil sa paulit-ulit na pagbabanta ng mga aswang na yan. Kailan niyo sasabihin sa akin ng totoo? Kapag naghihingalo na ako at nilalapa ng mga demonyong yon ang katawan ko, tsaka kayo magsisisi kapag wala na ako. Clarence, kumalma ka. Baka marinig ka ng mga aswang. Maaaring nasa paligid lang sila at nakikinig. Sa galit ko ay hinampas ko ang mesa. Si nanay naman ay umiyak na napaupo. Tumayo ako at tumalikod sa kanila. Lumapit si Sofia sa akin at pilit akong pinapakalma. Pagkatapos ay lumingon siya kay nanay at malungkot na ngumiti at tumango. Pinahid ni nanay ang luha sa pisngi niya, saka huminga ng malalim. Totoo ang sinabi ni Liam. Ang totoong trabaho ng tatay mo ay isang manunugis at albularyo. Siya ang kanang kamay ni Manang Lucita noon. Dalawa silang lumalaban sa mga aswang. Sa katunayan, nagkakilala kami nang minsan niya akong iligtas sa isang aswang. At ang aswang na yun ay ang Agaras. Ang kwento ni Lola sa akin, nakaharap nilang dalawa si Agaras. Sa kanilang laban, napatay ng hari ng aswang ang tatay mo. Hindi totoong atake sa puso ang kinabatay niya. Pinatay siya ng aswang na yun. Nilihim ko sa'yo ang totoo dahil natatakot ako na kapag nalaman mo ay sundan mo ang yapak niya. Bilang isang manunugis at maghiganti ka. Anak, ayokong pati ikaw ay mawala sa akin. Hayop sila. Pinatay nila si tatay. Itong kwadernong itim na to, pinagkatiwala ni Lola sa kanya para hindi mahanap ng Agaras. Patawarin mo ako, anak. Kung itinago ko man sa'yo ang totoo, gusto lang kitang protektahan. Pero nandito na to. Wala na ako magagawa kung hindi ang labanan siya. Ako mismo ang papatay sa demonyong Agaras na yan. Sofia, ituro mo sa akin kung alin dito ang sinasabi mong makakapatay sa hari ng aswang.
Hating gabi. Tulog na si nanay kasama si Sofia sa kabilang kwarto at gayon din si Liam na sa kwarto ko natutulog. Ako naman ay hindi dalawin ng antok kaya naroon lang ako sa sala. Napaupo ako sa sofa habang hawak ang picture ni tatay na karga ako noong maliit pa ako. Hindi ko maiwasan ang maiyak sa sakit dahil sa nalaman ko. Hindi ko maisip kung gaanong nilapastangan ng mga aswang ang katawan ng tatay ko. Nagngingit-ngit ang kalooban ko sa galit. Dahil sa kanila, hindi ko nakagisnan ng tatay ko. Kung pwede lang sumugod ngayon sa pugad ng mga aswang para patayin ko sila, gagawin ko. Pero alam ko na rin, hindi ako pwedeng magpadala sa galit. Maya-maya ay lumingon ako nang lumabas si Sofia. Sabi na, hindi ka pa natutulog eh. Hindi lang ako dalawin ng antok. Iniisip mo pa rin ba yung nalaman mo? Naaawa lang ako sa tatay ko. Kapag iniisip ko kung paano siya namatay. Alam kong hindi madali, pero magpakatatag ka, okay? Salamat. Dahil nandito ka. Wala yun. Huwag ka nang umiyak. Patulog ka na. Maaga ka pang mamamasada bukas. Okay. Ikaw rin. Papasok na sana kaming dalawa sa kwarto. Pareho kaming matigilan na may marinig na pamilyar na tunog mula sa labas. Nagkatinginan kami at agad na sumilip sa bintana. 1, 2, 3. Hanggang sa umabot sa 8 ang nabilang kong aswang na nakapalibot sa harap ng bahay. Nang sumilip ako sa bintana sa kusina, may 4 din na aswang ang nasa likod. Anong gagawin natin? Anak, may naririnig ako mga aswang sa labas. Pinaligiran po nila tayo. Ano? Sayang, kung nandito lang sana ang mga armas ko. Sandali. May magagamit kayo. Ang mga armas ng tatay mo. Talaga po? Saan? Halika. Dito sa loob ng kwarto. Sumunod kaming dalawa. Nagtaka ako nang iangat ni nanay ang papag at sa ilalim ng isang paa nito ay may nakatagong susi. Kinuha niya yon at binuksan ang kabinet na mula pa bata ako ay nakikita ko ng nakapadlock. Kapag tinatanong ko noon ng nanay ko kung ano ang laman noon, lagi niya lang sinasabi na lumang damit ng tatay ko na ayaw niyang itapon. Nanlaki ang mga mata namin ni Sofia nang makita ang iba't ibang armas sa pakikipaglaban. 2 ang mahabang baril na naroon at maraming bala. May magagamit na tayo. Hindi ako marunong gumamit nito. Tuturuan kita. Gagawa ko ng insenso para itaboy ang iba pang aswang. Nay, salamat. Pasensya na rin po kayo kung napagtaasan ko kayo ng boses kanina. Hindi na po mauulit. Naiintindihan ko, anak. Ngayon ay sabay na natin silang lalabanan. Kasama niyo ako. Habang naghahanda ng insenso si nanay, kami naman ay naghahanda ni Sofia. Tinulungan niya akong humawak ng baril, kung paano yun iasinta sa kalaban at paano ang tamang paghawak nito. Maya-maya ay biglang umalulong ang aso ng kapitbahay. Pagkatapos sabay-sabay na umangil ang mga aswang. Naghatinginan kaming dalawa at tumango si Sofia bilang hudyat. Bigla akong binuksan ang pinto kaya lalong nagwala ang mga aswang. Bukod sa bawang at asin ay may 2 walis tingting na nakatayo sa magkabilang gilid ng pinto. Sa harap at likod, kaya hindi makakalapit ang mga ito. Samantala nang matapos ang 2 insenso ay matapang na lumabas si nanay at nilapag yon sa harap ng bahay. Nang bahagyang umihip ang hangin ay kumalat ang amoy nito na may pinaghalong bawang, kamangyan at makabuhay. Nagwala ang mga aswang at humawak sa kanilang leeg na para bang biglang nahirapan silang huminga. May mga aswang din sa likod ng bahay. Maglalagay din ako doon ng insenso. Diyan ka pumesto sa likod. Ako dito sa harap. Okay. Julio, ito na yata ang araw na pinakaiiwasan ko. Ang matutunan ni Clarence na makipaglaban. Pero para sa ikatatahimik ng buhay namin ng mga bata, hahayaan ko siya. Panginoon, gabayan mo po ang anak ko. Sumama ako kay nanay sa likod. Nang buksan namin ang pinto ay bumungad ang 4 na aswang na hindi magawang makalapit dahil sa mga panguntarang sinabit at nilagay namin. Nang mailabas ang insenso at malanghap yun ng mga aswang, agad akong pumwesto at inasinta ang mga aswang.
Nang marinig kong nagpaputok si Sofia sa harap, sumunod na rin ako. Dahil yun ang unang beses kong humawak ng mahabang baril, medyo nangapa ako ng una at sumasablay. Pero nung medyo magamay ko na yun, doon ko na natatamaan ang mga aswang sa ulo at dibdib. Clarence, ang agaras! Mamatay na kayong lahat! Nandito ang hari ng mga aswang! Nandiyan na! Napatay ko na yung 4 sa likod. Nay! Pakisarado pa ang pinto! Siya na naman. Kung gusto niyong matahimik kayo, ibigay niyo sa akin ang hinihingi ko. Bakit? Natatakot kang mamatay? Kaya kating-kati ka na makuha sa amin yon. Wala akong kinatatakutan. Talaga? Kung ganon, bakit mo hinahanap? Dahil sa akin yun, ninakaw lang ni Lucita at ang tatay mo. Mukhang nakita mo na ang kwadernong itim. Oo! Pero hindi mo makukuha yon. Mga kasama! Sugurin sila. Tiisin niyo ang amoy na yon. Gusto kong patayin niyo silang lahat. Ngayon na! Sabay namin inasinta ang mga aswang at sunod-sunod namin silang pinaputokan ng baril. Bago pa sila makalapit sa bahay, isa-isa silang bumagsak sa lupa dahil sa tama ng bala sa noo at dibdib. Nagngingit-ngit sa galit ang puso ko nang maalala ko ang tatay ko. Bigla kong tinutok ang baril sa agaras at pinutok yun. Na maubos ang mga aswang at mamatay lahat, ay binaril din ni Sofia ang aswang. Kahit anong gawin niyo, hindi niyo ako mapapatay. Nay! Ang kwadernong itim! Hindi! Huwag! Tumataka siya! Sinubukan kong barilin ulit ang agaras, pero mabilis siyang nakatakas. Doon ko nakumpirma ang tunay na pakay niya sa kwadernong itim. Tama si Sofia. Gusto niyang makuha ito dahil alam niyang mamamatay siya kapag may nagbasa ng dasal na nakasulat doon. Gusto ng agaras na makasiguro na hindi mangyayari ang kinatatakutan niya. Ang tuluyang maglaho at hindi na makabalik dito sa mundo ang kanyang espiritu. Maya-maya lang ay dumating ang mga tanod kasama ang ilang pulis. Nagulat sa dami ng bangkay ng aswang na nakakalat sa paligid. Muna ang grupo na susuyod sa gubat para mahanap ang pugad ng mga aswang. Parang hindi nauubos eh. Habang tumatagal patuloy silang magbibigay ng takot sa mga residente dito. At hindi lang yon, parami ng parami ang napapatay nila. Tutulong ako sa iyo, Tiyo. Nasa akin ang hinahanap ng pinuno ng mga aswang. Mabuti kung ganon. Mas marami tayo, mas malaki ang tsansa na matalo sila. Sana matapos na to. Teka, sino ba yung babaeng manunugis na pumapatay sa mga aswang? Napaligon kami ni Choelio nang natatarantang bumaba mula sa isang tricycle. Ang driver na may inaalalayang babae, si Sarita. Nagsalubong ang kilay ko nang makitang marami itong mga pasa at sugat sa katawan. Halos naliligo sa sarili niyang dugo. Pagkatapos may malaking kagat sa leeg. Nagkagulo ang mga tao at agad kaming napatakbo ni Choelio nang matumba siya at mapahiga sa lupa. Sarita! Anong nangyari sa'yo? Pinasok ang bahay niyo! Ang nanay at kapatid mo, at siya kasi Sofia, kinuha ng mga aswang! Ano? Sinong mga aswang na sinasabi mo? Si Sarita! Ako na bahala dito, Clarence. Umuwi ka na muna. Susunod ako sa'yo. Halos paliparin ko ang tricycle ko makauwi lang sa bahay. Hindi ko alam kung gaano ako nagtagal sa biyahe pero sa bilis ko nagawa akong makauwi agad sa loob ng ilang minuto. Pagdating doon naabutan ko ang mga kapitbahay namin na nagkakagulo habang nagkukumpulan sa harap ng bahay. Ang mga malalapit sa amin ay umiiyak sa pag-aalala. Umaagos ang luha ko nang makitang magulo ang bahay. Nakakalat ang mga gamit at halatang may hinahanap. Ayon sa mga kapitbahay namin, may pumasok daw na hindi bababa na 10 kalalakihan. Mga normal na tao daw ang nanloob sa amin at hindi mukhang aswang. Ilang sandali pa, narito na rin si Choelio. Nay! Sofia! Liam! Kapag may nangyaring masama sa pamilya ko,
Ako mismo ang papatay sa agaras na yun! Lanay, tingnan mo ito. Ano po yun? May iniwan na mensahe para sa'yo. Agad akong tumayo at nakita ang isang pirasong papel na nakatusok ng kutsilyo sa pinto ng kwarto ni nanay. Isang mensahe mula sa hari ng mga aswang. Nakasulat ito sa pulang tinta na alam ko rin naman mula sa dugo ng tao. Dalhin mo sa akin ang kwadernong itim mamayang gabi. Kung ayaw mong pagpiestahan namin ang katawan ng pamilya mo at babaeng mahal mo. Alam mo ba kung saan sila pupuntahan? Hindi po. Pero kung kailangan kong suyurin ang gubata, gagawin ko. Alam ko kung saan sila matatagpuan. Ituturo ko sa iyo. Lola Rosita, Ituturo ko sa iyo kung paano tatalunin ang agaras. Basta maghako ka na kasama mong ibabalik ng buhay at ligtas ang apo ko. pangako po. Bago pa kumagat ng dilim, ay nagsimula na akong maglakad papasok ng gubat. Dala ang tapang at lakas na hiniram ko sa Panginoon. Baon ng dasal at kasama ng aking malakas na pananampalataya. Pumunta ako sa pugad ng mga aswang. Dala ang ilang armas na nakasabit sa katawan ko. Palapit pa lang ako ay may aswang na nakakita sa akin. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa loob. Pagdating doon ay naabutan ko ang isang malaking apoy sa gitna. Sa likod nito ay may kubo na nakatayo sa isang malaki at mataas na bato. Mula doon ay lumabas ang agaras. Halos magbuhol ang kilay ko. Nang sa wakas ay makita ko ng tuluyan ang kabuuan ng mukha ng hari ng mga aswang. Ninong Omar? Maligayang pagdating sa aking tahanan, Clarence. Ikaw ang aswang? Ikaw ang pumatay sa tatay ko? Dahil traitor siyang kaibigan, kinalaban niya ako. Demonyo ka! Ikaw ang kapitan dito sa lugar natin! Pero ikaw rin palang responsable sa mga patayan! Dahil isa ka rin palang aswang! Kailangan kong gawin noon para itago ang totoong pagkatao at anyo ko. Nasaan ang pamilya ko? Ipakita mo muna sa akin ang kwadernong itim. Hindi! Nasaan muna ang pamilya ko? O gusto mong basahin ko ngayon ang laman nito? Oh, huwag. Sige, ilalabas ko na. Kunin niyo ang mga bihag. Hawak ang armas ni Sofia na maliit na espada. Habang naghihintay ay naging alerto ako dahil sa mga nakapaligid na mga aswang. Ngunit isa lang ang napansin ko doon. Konti na ang mga aswang kumpara sa inaasahan ko. Nagkalat ang ilang bangkay ng mga kalalakihan. Malansa at masangsang ang amoy ng hangin. Ilang sandali pa ay nilabas ng mga tauhan ni Omar ang nanay at kapatid ko. Maging si Sofia na pumiglas pa ng subukang hawakan ng aswang. At sinubukang ingudngod sa mukha ang hawak nitong medalyon. Ngayong nandito na ang pamilya mo, nasa na ang kwadernong itim? Eto! Eto ang hinahanap mo, di ba? Tama. Ibigay mo sa kapatid mo at dalhin dito. Gusto kong makasiguro na kumpleto ang pahin. Oy, bata! Huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Sige! Lakad! May naamoy akong tao sa paligid. Hanapin niyo! Natatakot ako, kuya! Wag. Ngayon ko kailangan na mas maging matapang ka para kay nanay. Sige na. Abot mo sa kanya to. Ang mga aswang na nasa likod ko ay mapilis na nagpulasan. Habang si Liam ay takot na naglakad palapit sa akin. Hanggang sa tumakbo siya at agad na yumakap sa akin ng mahigpit. Umiiyak sa takot. Kinagod ko ang likod niya at pilit nang umiti bago inabot ang kwadernong itim. Nang naglakad siya pabalik, ay panay pa ang lingon sa akin saka inabot kay Omar ang kwadernong itim. Hinablot ni nanay si Liam palayo sa aswang at mahigpit na niyakap. Kompleto. Mabuti kung ganoon.
Ngayon, gusto kong ikaw mismo ang sumunog ito. Itapon mo dyan sa apoy. Bata, ibalik mo to sa kanya. At bumalik ka kagad dito kung ayaw mong patayin ko ang nanay mo. Kapag tinapon ko to, pakawalan mo na silang tatlo! Marunong akong tumupad sa usapan. Itapon mo na. Eto na! Tinapon ko na! Ngayon naman ang pangako mo! Hangal! Napakatanga mo para magtiwala sa isang tulad ko. Dahil hindi na kayo makakalabas ng buhay dito. Mga kasama, patayin ang mga yan! Mula sa likod ng bulsa ng pantalon ko ay may lihim akong kinuha doon. Pagkatapos ay kasama ko yung binato sa malaking apoy. Matapos yun ay malakas na tumawa ang agaras. Sa halip na pakawalan si nanay, mabilis nitong hinablot si Sofia sa braso, saka tinutok ang mahaba at matalas na kuko sa leeg niya. Ngunit bago pa makasugod sa amin ang aswang, bigla kong binigkas ang dasal na magpapahina sa lakas ng agaras at tuluyang papatay sa kanya. Ang dasal sa Latin na kapag sinambit ng 3 beses, ay kailangan may suporta ng dasal o orasyon. Kasama ng pagsunog sa kwaderno ay ang sanga ng kamangyan, makabuhay, dahon ng bawang at dinurog na batong itim. At sa mga sandaling yon ay kasalukuyang nag-oorasyon si Lola Lucita. Agaras! Inabisum! Sine! Fine! Gade! Agaras! Inabisum! Sini! Pene! Kade! Agaras, sinabisum, sine, fine, kade! Hindi! Anong ginagawa niyo? Anong ginawa niyo? Sofia! Nay! Takbo! Patayin ang mga yan! Malakas kong binato kay Sofia ang kanyang maliit na espada. Sabay bunot ko naman ang bolo. Nang masalo niya ang espada, ay mabilis niyang hinila yon mula sa kaluban at agad nasaksak ang agaras sa dibdib. Tumakbo si Nanay at Liam, habang si Sofia naman ang humarang sa mga aswang na patuloy sa pagsugod. Mabilis kong sinalubong ng saksak naman ang isa pang aswang na sumugod sa akin. Sipa at suntok sa isa pa at ginilitan ko ng leeg ang isa. Nang lumingon ako kay Sofia, nakita kong nakatago sa likod niya ang nanay at kapatid ko habang patuloy na nilalabanan ang aswang. Sinipa niya ito at agad na sinaksak sa dibdib habang ang isa pang sumugod ay agad niyang sinaksak sa leeg. Napatakbo ako na sumugod ang isa pang aswang sa likod ni nanay. Binunot ko ang baril at pinaputokan ito. Ang amoy na yun! Hindi ako makahinga! Ito ng katapusan mo, Agaras! At sinisiguro ko na hindi ka na makakabalik sa mundong to! Hindi ako pwedeng mamatay! Nagkamali ka ng akala, Omar! Hindi dahil nasunog na ang kwadernong itim, ay ibig sabihin na iligtas ka na! Ang kapangyarihan nito ay wala sa mismong kwaderno! Kung hindi sa dasal na nilalaman at nakasulat doon! At kahit hindi ko mabasa ang kwaderno, kabisado ko ang dasal na tatapos sa buhay mo! At ang naamoy mo ay hindi basta insenso. Kasama ng dasal at itong itim na mutya. Ito ang magdadala sa kaluluwa mo. Walang hanggang kamatayan! Pilit na tumakbo palapit sa akin ang aswang. Kahit na mas malaki siya sa akin, hindi ko yun inalintana. Buong tapang akong sumalubong sa kanya. Bigla akong nagpaslide sa gilid, sabay saksak sa kanya sa likod. Bilis akong nakatayo, saka ko siya sinaksak ulit ng mas malalim sa likod. Isang bagay ang naging lamang ko sa agaras. Dahil mas maliit ako sa kanya, mas naging maliksi ang kilos ko. Habang siya'y pinabagal ng amoy ng mga pangontrang sinama ko sa pagsunog ng kwadernong itim. Ang kanyang sistema ay unti-unti na ring nararamdaman ang epekto ng dasal. Samantala, nang subukan ng ibang aswang na sumugod sa amin, biglang umalingaw-ngawang sunod-sunod na putok ng baril. Biglang lumabas si Choelio, kasama ang iba pang mga pulis at sundalo at pinagbabaril ang mga aswang.
Isasama kita sa impyerno! Ikaw lang ang kailangan doon, hindi ako! Ah! Niloko niyo ako! Babalikan ko kayo! Hindi ka na makakabalik! Kaya tigilan mo ng pangangarap ng gising! Demonyo ka! Para sa tatay ko! At sa mga inosenteng taong pinatay ninyo! Ah! Sinaksak ko sa dibdib ang aswang at sinundan naman yun ni Sofia ng isa pang malalim na saksak sa likod. Pagkatapos sinuot ko sa kanya ang kwintas na may medalyon na gawa sa itim na mutya. Maya-maya ay tuluyang bumagsak ang aswang at namatay. Kasama ang mga pulis ay tinapon namin sa apoy ang katawan ng mga aswang at sinunog. Maya-maya ay napalingon ako sa nanay at kapatid ko. Anak! Kuya! Ang akala ko, may nangyaring masama na sa inyo. Salamat sa Diyos at ligtas kayo. Kung hindi dahil kay Sofia, baka pinatay na kami ng mga aswang na yan. May mga inupahan siyang tao na dumukot sa amin, kaya nakapasok sila sa bahay. Tapos pagdating dito, pinagpapatay nila yung mga lalaking dumukot sa amin. Ang importante ay ligtas na kayo. Kuya, ang galing mo pala makipaglaban. Kayo ni Ate Sofia. Talaga? Proud ako sa'yo. Kasi naging matapang ka at hindi ka natakot. Salamat, kuya. Ikaw naman, para kang action star. Kaya ikaw ang idol ko eh. In fairness, ang bilis mong matuto. Siyempre, ang galing ng teacher ko eh. Sa wakas, napatay na ang mga aswang. Clarence, Sophia, salamat sa inyo. Wag ako, Tio. Si Sofia. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako matututo makipaglaban. Matapos ang madugong laban namin sa mga aswang, Sabado ng gabi, naimbitahan kami ni Lola Lucita sa kanilang mansyon para doon kumain ng hapunan. Dahil matagal silang hindi nagkita ni nanay, mag-aalas 10 na ng gabi, pero nasa dining table pa sila at nagkukwentuhan. Nakatulog na si Liam sa sofa at pansamantalang inakyat sa isang guest room. Nay, alas 10 na. Hindi pa ba tayo uuwi? Dito na kayo magpalipas ng gabi at marami pa kami pagkikwentuhan nitong si Rosario. Oo nga naman, anak. Sige na, matulog na kayo ni Sofia. Okay po. Good night, Lola. Good night, Nay. Good night, Iha. Ngumisi si Sofia sa akin, saka ko hinawakan sa kamay at hinila paakyat sa second floor. Sa pinakadulo ng hallway ay pumasok kami sa isang kwarto na halos kasing laki ng bahay namin. Nagtaka ako na nilak ni Sofia ang pinto, saka nakangiting tumayo sa harap ko. Bakit mo nilak? Baka mamaya. Naiinis na ako sa'yo. Bakit? Ang bagal mong kumilos. Sabi mo gusto mo ko. Pero hindi ka naman kumikilos. Nung nag-usap tayo sa Borol, niyakap mo lang ako. Naghintay ako na halikan mo pero hindi mo ginawa. Doon din sa bar. Kaya nga ako nagyayang uminom noon para magkaroon ka ng lakas ng loob na halikan ako. Pero wala rin. Natulog na ako't lahat sa inyo. Wala pa rin. Sorry. Hindi ko alam na naghihintay ka. Nagulat ako nang biglang hilahin ni Sofia ang damit ko pagkatapos ay hinalikan ako ng matagal sa labi. Nagulat ako noong una at hindi nakakilos, pero agad din naman ako nakabawi. Tumugon ako sa halik niya, pagkatapos ay niyakap ko siya ng mahigpit. Isang mainit at malalim na halik ang pinagsaluhan namin. Ilang sandali pa ay bigla siyang huminto at tinulak ako palayo. Gusto mo ba ako o hindi? Gusto. Mahal mo ba ako o hindi? Mahal. Mahal na mahal. Ayun naman pala eh. Bakit pinatatagal mo pa? Naiinip na ako. Eh kasi liligawan pa kita. Sinasagot na kita. Oo. Gusto rin kita. Mahal na mahal din kita.
At kasalanan mo kung bakit ako nagkakaganito kasi ang galing mong magpaibig eh. Sorry. Medyo natutorpe ako eh. Ayan mo, babawi ako. Halika nga dito. Baka akala mo ikaw lang naiinip. Babawi ako ngayong gabi. So, tayo na? Oo naman. Ngayon pa ba kita pakakawalan? Tayo na. Kiss mo ako. Sino ba ang mag-aakala na iibig ako sa isang babaeng manunugis? Pero dahil sa kanya at sa mga tinuro niya sa akin, nagawa kong ipaglaban sa aswang ang pamilya ko. Bukod doon ay nabigyan ko rin ng hustisya ang pagkamatay ng tatay ko at ng iba pang biktima ng mga aswang. Sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas si Sarita. Namatay siya dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya at malalim na kagat sa kanya ni Omar. Mapalad lang siya at nakatakas siya kaya kahit papano ay naihatid siya ng pamilya niya sa huling hantungan. Sayang lang at nagtiwala siya ng husto kay Omar. Samantala kami naman ni Sofia ay kinasal na at may mga anak na rin. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng relasyon namin. Hindi kasi boto sa akin noong una ang daddy niya at sinubukan kaming paglayuin pero pinaglaban namin ang pagmamahalan namin. Nagsumikap din ako. Nag-aral, nagtapos hanggang sa nagkaroon ng maayos na trabaho at negosyo. Kaya eto, maayos na ang buhay namin. Kung may natutunan man ako sa karanasan ko, yun ay mas naintindihan ko kung bakit nilihim ng nanay sa akin ang isang pagiging manunugis ni tatay. Dahil tanging ang kabutihan at kapakanan ko bilang anak ang kanyang inisip. Dahil sa ginawa ni nanay ay nagkaroon ako ng maayos at normal na pamumuhay. Pero sadyang nakatadhana yata talaga na maging parte ng buhay ko ang aswang at mga manunugis. Dahil sa huli, ang inibig at pinakasalan ko ay isang matapang at magandang manunugis. Hanggang dito na lang at naway nagustuhan niyo ang kwento ng pag-ibig namin ni Sofia at ang laban namin sa mga aswang. Maraming salamat po. Nagmamahal, Clarence.